Hindi tayo ang magulang ni Astrid. Ha? Paano nangyari yun? Nandun tayo. Nandun ako nung isinagawa ang IVF. Hindi ko alam. Pero yun ang totoo. Mahirap para sa akin na malaman ang bagay na yun dahil kahit ako hindi makapaniwala na hindi natin anak si Astrid. Hindi kaya totoo ang sinabi ni Ashera na nanlalaki ka? Umamin ka na lang, Ashley. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Love, happy anniversary! This is my gift for you. Wika ni Ashera sa kanyang nobyong si Cyrus. Thank you, love. Here, flowers for you. And here's my present for you. Hope you like it. Nakangiting tura naman ni Cyrus at saka ibinigay ang bugkos ng bulaklak at isang pahabang kahon kay Ashera. What is this? Kunotong tanong ni Ashera at patingin kay Cyrus. Open it. Nakangiting wika ni Cyrus at doon ay binuksan naman ni Ashera ang blue na maliit na kahon na bigay sa kanya ni Cyrus. Doon ay bumungad kay Ashera ang isang gold necklace na mayroong nakaukit na pangalan nilang dalawa. Oh my, it's gorgeous! Thanks, love! I love it! Masayang wika ni Ashera at humalik pa ito sa pisngi ng kanyang nobyong si Cyrus. Aminasuot ko sa'yo. Wika ni Cyrus at doon ay isinuot itong kwinta sa kasintahan. Open my gift for you. Tara naman ni Ashera kay Cyrus. Kaagad naman na binuksan ni Cyrus ang regalo sa kanya ni Ashera. Wow! Mahal to, love! But thank you. I like it. Masayang wika ni Cyrus. Isang ballpen ang regalo ni Ashera para sa kanyang nobyo kung saan nakaimprenta ang pangalan ng binata. Si Cyrus ay isang doktor at may kasintahan siya na mahal niya. At ito ay si Ashera. Kapwa doktor ang dalawa at masaya sila sa kanilang relasyon. Well, kahit mahal pa yan, wala namang tutumbas na pera sa maganda mong ngiti. Let's just eat and enjoy the night. Happy anniversary again. Masayang wika ni Ashera. Ang relasyon ng dalawa ay tila ba napaka-perpekto. Madalang lamang na magtalo ang dalawa, lalo na't isang maunawain at mapagkumbabang binata si Cyrus. Mahal na lang isa't isa, na tila ba wala na makakapaghiwalay at makakasira sa kanilang magandang samahan. Simula high school ay magkaibigan na sina Ashera at Cyrus. Doon ay unti-unting nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa, hanggang sa niligawan na nga ni Cyrus ang dalagang si Ashera. Kalaunan ay naging magkasintahan ang dalawa at nangako sa isa't isa na walang iwanan. Doon ay nagpasya sila na parehong kurso ang kanilang kunin pagdating ng kolehiyo at kapwa nagkasundo naman ang dalawa dahil pareho nilang gusto na maging doktor na sabay naman na nakamit ng dalawa. Madaming pinagdaanan sa buhay ang dalawa, ngunit hindi nila iyon alintana, gawa na din ang pagiging maunawain at mapagkumbaba ni Cyrus na kahit na si Ashera pang may kasalanan ay siya pang nagpakumbaba at sumusuyo sa dalaga. Nang dahil doon ay nagtagal ang kanilang relasyon hanggang sa kasalukuyan. Matapos ang gabing yon ng kanilang anibersaryo ay nagplano si Cyrus ng ingrande at memorableng proposal kay Ashera. Alam kasi ni Cyrus na may kakaibang ugali ang kanyang nobya. May pagkaambisyosa kasi si Ashera at madalas ay matapobre ito. Laki kasi sa yaman ng dalaga, kaya gano'n na lamang ang ugali nito na siyang tiniis ni Cyrus at inuunawa. Sa paglipas ng panahon ay naisagawa na din ni Cyrus ang kanyang marriage proposal para sa nobyang si Ashera. Si Ashera po? Tanong ni Cyrus sa ina ni Ashera. Teka, tawagin ko Cyrus, may lakad ba kayo? Tanong ng ina ni Ashera. Ang relasyon ng dalawa ay legal, kung kaya't anumang oras ay nakakadalaw sa tahanan nila Ashera si Cyrus at isa pa ay nasa tamang edad na sila. Sige po tita, hintayin ko na lang po si Ashera dito sa baba. Magalang na wika ni Cyrus sa ina ni Ashera, sabay upo sa sofa. Umakyat naman ang ina ni Ashera upang tawagin ang dalaga at ilang sandali pa ay bumaba na nga ito. Love, anong meron? Bis na bis ka ata. Wika ni Ashera sabay halik sa pisngi ni Cyrus.
Ayain sana kitang lumabas kung free ka. Wala din akong shift ngayon sa ospital kaya naisip ko na ayain ka ng dinner date if you're free. Wika ni Cyrus sa nobyang si Ashera. Sige love, free din naman ako tonight. Wika ni Ashera at kaagad itong nagtungo sa kanyang silid upang magbihis ng kanyang damit. Ilang minuto ang lumipas, bumaba na muli si Ashera suot ang pulang bestida na siyang bumagay sa maamo nitong muka at simpleng kolorete na inilagay niya sa kanyang muka. You look beautiful. Simple, but elegant. Nakangiting wika ni Cyrus kay Ashera. I hate being called beautiful because every person has their own beauty. I want to be called gorgeous. Pabirong wika ni Ashera. Sabi ko nga, gorgeous. Tara na. Excited na wika ni Cyrus at inilahad pa ang kanyang kamay, senyales na hahawakan nito ang kamay ng dalaga. Napangiti naman si Ashera at tita ni Cyrus na suot-suot ni Ashera ang regalo niyang kwintas. Walang ideya si Ashera na sa gabing yon ay may sorpresang naghihintay sa kanya. Matapos ang ilang sandali ng biyahe ay huminto si Cyrus sa isang pribadong restaurant. Dito? Pero mahal dito, diba? Sa iba na lang. Wika ni Ashera at hindi ito makapaniwala na sa ganoong lugar siya dadalhin ng nobyang si Cyrus. Ayaw pa sanang bumaba ni Ashera dahil alam niya kung gaano kaingrande at kamahal ang lugar na yon. Iniisip pa lang ni Ashera ang gastos ay napapaisip na siya kung kakayanin ba iyon ni Cyrus. Ngunit alam naman ni Ashera na mayaman ang pamilya ni Cyrus, gayon pa man kilala niya ng magulang nito na mapangmata at mapagbilang sa pera. Ngunit iyon lang ang alam ni Ashera. Ngunit ang totoo ay mabubuti ang pamilya ni Cyrus. Sadyang dama lang talaga nila ang pagiging masamang ugali ni Ashera na hindi naman kita ni Cyrus. Gayon pa man wala naman masabi ang pamilya ni Cyrus dahil mahal ng binata si Ashera kung kaya't pumabor na lamang sila sa dalaga. Sige na, bumaba ka na. Pinaghandaan ko ang araw na to. Wika ni Cyrus at pinagbuksan pa ng pinto ng kotse. Sure ka? Alam ba ng parents mo to? Alam ko naman na tipid ka, Cyrus. At saka hindi naman kailangan na sa ganitong restaurant tayo mag-dinner date. Kahit doon na lang sa dati nating kinakainan, mas okay pa doon. Wika ni Ashera at ayaw talaga nitong bumaba sa kotse ni Cyrus. Ngumiti naman si Cyrus kay Ashera at saka inilahad ang kanyang mga kamay. Tara na, bayad na to, Ashera. Wala ka nang dapat alalahanin. Everything was settled. Wika ni Cyrus at matamis na ngumiti kay Ashera. Doon ay wala nang nagawa pa si Ashera kundi sumama sa loob ng restaurant. Habang papasok ay tanaw na ni Ashera ang magandang tanawin sa loob. Amoy na amoy niya ang mga petals ng rosas na nakakalat sa sahig at dinig niya ng malamig na himig ng musika na sumasabay sa malamig na simoy ng hangin. Tunay ngang napakaromantiko ng ginawang yon ni Cyrus at hindi akalain ni Ashera na gagawin ng kanyang nobyo ang bagay na yon. Anong meron? Bakit parang napaka-espesyal yata ng araw na to? Tanong ni Ashera at napatitig na lamang sa paligid. Doon ay binigay ni Cyrus ang bugkos ng namumulang rosas na bulaklak. I want you to just feel this moment. Love, this is the day that you have been dreaming for. Wika ni Cyrus at doon ay lumuhod ito sa dalaga. Laking gulat ni Ashera nang lumuhod sa kanyang paanan si Cyrus at doon ay inilabas nito ang isang kulay pulang maliit na kahon. Pagbukas ng kahon ay bumungad kay Ashera ang isang gold ring. Don't tell me nagpo-propose ka. Hindi makapaniwalang tanong ni Ashera at doon ay matamis na ngumiti si Cyrus. Oo, tama ka, Ashera. Narito ako ngayon sa harapan mo. Nakaluhod. Hawak ang isang maliit na kahon na naglalaman ng gintong singsing kung saan naka-imprenta ang ating pangalan. Natanda ng aking pagmamahal sa iyo. Ashera Lopez, will you marry me? Will you allow me to enter your whole life and love you endlessly? To be the mother of my children and be my wife? Matamis na tanong ni Cyrus kay Ashera at walang patumpik-tumpik na sumagot si Ashera. Yes, Cyrus! I will marry you! Matamis na sagot ni Ashera at doon ay masayang niyakap ni Cyrus ang kanyang kasintahan na ngayon ay kanya ng fiancé.
Sobrang sayang nararamdaman nila Cyrus sa mga oras na yon at nangingibabaw sa kanila ang labis na kasiyahan at pagmamahal. Naging masayang pagsasama ng dalawa hanggang isang pagsubok ang dumating sa kanilang buhay. Habang pinaplano nila Cyrus at Asherah ang nalalapit nilang kasal, doon naman nalaman ni Cyrus na meron siyang cancer at mababang possibility na makabuo ito ng bata, lalo na't may taning ng buhay nito. Hindi alam ni Cyrus kung paano niya sasabihin ang bagay na iyon kay Asherah. "Love, kamusta?" tanong ni Cyrus kay Asherah. "Ayos naman ako, love. Lumabas na ba yung resulta ng laboratory mo? Nag-aalala na talaga ako sa'yo dahil lately ang tamlay-tamlay mo." Wika ni Asherah kay Cyrus. Doon ay nalungkot ang binata at ayaw man niyang sabihin kay Asherah ang katotohanan, ngunit ayaw din naman niya na magsinungaling sa dalaga. Doon na nga sinabi ni Cyrus ang katotohanan kay Asherah at wala namang naging reaksyon si Asherah. Tanging pagyakap at pagtapik lamang ang ginawa nito. Doon na unti-unting naging cold si Asherah kay Cyrus. Makalipas ang ilang linggo, ramdam na ni Cyrus na tila ba napakalaki na ng pinagbago ni Asherah simula nang malaman nito ang kanyang kondisyon. Madami ding naririnig si Cyrus na usap-usapan na merong ibang lalaki ang kanyang fiancé, ngunit lahat ng yun ay hindi pinansin ni Cyrus dahil malaki ang tiwala niya sa fiancé. Hanggang isang araw ay inaya ni Cyrus si Asherah na kumain sa labas, ngunit ang sagot nito sa kanya ay abala ito sa ospital. Inunawa na lamang ni Cyrus ang kanyang kasintahan at lumabas mag-isa. Doon ay laking gulat niya na makita si Asherah na kasama ang ibang lalaki at napaka-sweet ng dalawa. Nahuli pa ni Cyrus na naghalikan ng dalawa. Pinigil ni Cyrus ang kanyang sarili na suburin ng dalawa at kinuhaan na lamang ng larawan ang mga ito. Matapos ng araw na yon ay kinausap ni Cyrus si Asherah. "Please sit down." Cold na wika ni Cyrus kay Asherah. "What do you want? Alam mo naman na super busy ako, diba?" Wika ni Asherah at halatang naiirita pa ito. "I saw you with another guy." Wika ni Cyrus at doon ay ipinakita nito ang larawan ng kuha niya nung araw na yon. Nung una hindi pa nakapagsalita si Asherah, ngunit kalaunan ay nagsalita na ito. "Hindi ko itatagi ang bagay na yan, Cyrus. Ayoko nang maikasal sa isang lalaking may taning ang buhay at mababa ang chance na magkaanak. At the end of the day, ako lang naman ang magsasuffer. I think we need to stop this. I'm sorry pero hindi na ako magpapakasal sa'yo." Wika ni Asherah. Sobrang nasaktan si Cyrus nang makipaghiwalay si Asherah. Lugmok na lugmok ito at nagiinom gabi-gabi at tila ba pinabayaan na nito ang kanyang sarili. Hanggang sa naisipan na ni Cyrus na wakasan na lang ang sariling buhay dahil sa sakit na nadarama. Iyon na lamang ang paraan na kanya nakikita upang takbuhan ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Pumunta si Cyrus sa isang bundok at doon ito naisipang wakasan ang kanyang buhay. "I hate this life. Ano bang ginawa ko para maranasan ng ganitong suliranin?" Reklamo nito at napapikit na lamang si Cyrus at handa nang magpakamatay. "Ashley, na-aksidente yung ate mo. Dinala na siya sa ospital. Tara, puntahan natin." Wika ni Esmeralda at umiiyak ito. "Kamusta po ang ate ko? Nasaan po siya?" tanong ni Ashley sa mga nurse. Sino po bang ate mo?" Nasa emergency room na po siya. Mabuti na lang at nandyan si Doc Cyrus." Ang ikalawang kabanata. Desidido na si Cyrus na kitilin ang kanyang sariling buhay. Nakapikit na ang mga mata ni Cyrus at handang-handa na ito para wakasan ang lahat ng kanyang dinadalang pighati sa buhay. Doon ay bigla na lamang may narinig na boses si Cyrus na siyang ikinatigil nito. "Wag!" Sigaw ng isang tinig at bigla na lamang hinila nito ang kamay ni Cyrus at doon ay pinigilan siya nito. Nakita ni Cyrus ang isang babae na pumigil sa kanya. Napakurap-kurap na lamang si Cyrus at hindi ito makapaniwala na may katulad pa ng babaeng yon na nangingialam sa mga kagaya niya. "Move!" Galit na tura ni Cyrus sa dalaga at kaagad naman itong bumitaw sa pagkakahawa kay Cyrus.
Napatulala na lamang ang dalaga at hindi makapaniwala sa ginawa ni Cyrus na pagtabig sa kanya. Bakit ka ba kasi magpapakamatay dito? At saka ano bang problema mo at kailangan mong wakasan ang buhay mo? Pag-uusisa ng dalaga kay Cyrus. Masama itong tinignan ni Cyrus at saka nagsalita. It's not your business, okay? At saka pwede ba layuan mo ako? I don't need your advice or your help. Dapat nga inayaan mo na lang akong mamatay eh. Masungit na wika ni Cyrus sa dalaga. Napailing at napahawak sa kanyang baywang ang dalaga. You're unbelievable. Ikaw na nga tong niligtas, ikaw pang galit. Anong klaseng tao ka? Ikaw na nga tong niligtas eh. Masungit na wika ng dalaga at napailing-iling na lamang ito. So, utang na loob ko pa ngayon ang buhay ko sa'yo. For your information, I wanted to die. Gusto ko lang mamatay dahil wala na din saysay ang buhay ko. Iniwan at ipinagpalit ako ng babaeng dapat pakakasalan ko. Do you know how painful it is? At alam mo bang dahilan niya? Ayaw niya sa isang tulad ko na may taning ang buhay at mababa ang tendency na magkaroon ng anak. Galit na wika ni Cyrus sa dalaga. Natahimik naman ito at hindi ka agad na nakakibo. Porket nasaktan at iniwan ka, dahilan na yon para kitilin mo ang sarili mong buhay? Aba, kasalanan yan sa Diyos. Paliwanag ng dalaga. Wow! Ikaw ba yan, Mother Teresa? Maka-Diyos ka pala. Pasensya ka na, hindi mo kasi naiintindihan ang nararamdaman ko dahil wala ka sa posisyon ko. Wika ni Cyrus at iiling-iling na lamang. Oy, para sa kaalaman mo, hindi Teresa ang pangalan ko. Ashley. Yan ang pangalan ko. Kaya pwede ba tigil-tigilan mo na lang ako sa kasungitan mo? Kalalaki mong tao, napakabungangero mo. Wika ni Ashley at nakipagtalo pa ito kay Cyrus. Tinatanong ko bang pangalan mo? Masungit na tanong ni Cyrus kay Ashley. Nagpakilala ako kasi baka mamaya iba pang itawag mo sa akin. Wika ni Ashley at napairap na lamang sa hangin. Whatever. Masungit na wika ni Cyrus at kaagad itong bumaba ng bundok. Sa halip na magpasalamat ito sa ginawa ng dalaga, ay mas nagalit pa si Cyrus kay Ashley dahil sa pagpigil nito sa kanyang balak na magpakamatay. Labis naman ang inis ni Ashley kay Cyrus dahil sa pagiging antipatiko nito at kawalan ng modo sa isang babaeng katulad niya. Sa una pa lang nalang pagkikita ay hindi na naging kagandahan. Sinungitan ni Ashley si Cyrus at cold at mean naman si Cyrus kay Ashley dahil naiinis ito sa dalaga sa pagpigil sa kanya. Wala naman ang nagawa pa si Ashley dahil umalis naman na din ang binata kaya hindi niya na ito pinagtuunan pa ng pansin at umalis na lamang sa lugar na yon at umuwi sa kanilang bahay. Oh, anyari sa'yo? Mukhang Biyernes Santo yung mukha mo ah. May nangyari ba? Tanong ng kaibigan ni Ashley sa kanya. Paano kasi, di ba umakyat ako sa bundok para kumuha ng mga litrato? Alam mo ba may lalaki magpapakamatay sana? Tapos tinulungan ko. Alam mo bang ginawa? Panimula ni Ashley at mababaka sa mukha nito ang inis at galit. Ano naman? Takang tanong ng kaibigan nito. Aba, nagalit pa. Kesyo bakit ko daw siya pinigilan? Kesyo bakit daw ako pakialamera? Tapos sinisisi pa ako at nagdrama pa. Tinawag pa akong Teresa. Diyos ko, buti napigilan ko yung sarili ko. Aba, baka naitulak ko yun doon sa bangin kung nagkataon. Pagrereklamong kwento ni Ashley. Bakit mo kasi pinakialaman? Hinayaan mo sana. Singit ng ate ni Ashley na napabuntong hininga naman. Kasi nga naaawa ko. Abang sarap kayong mabuhay. Pangangatwira ni Ashley. Anong tawag sa'yo nun? Tanong pa ng ate ni Ashley. Pakialamera. Sagot ni Esmeralda, ang kaibigan ni Ashley. Hindi kaya matulungin ang tawag dun? Bika ni Ashley at napaira pa. Anong nangyari sa'yo sa pagiging matulungin mo? Di ba nga nagkaroon ka pa ng kaaway? Wika ng ate ni Ashley. Bes, pogi ba? Tanong ni Esmeralda kay Ashley. Oo, pogita. Masungit na wika ni Ashley at napubuntong hininga pa. Ay, madaming galamay, bes. Pagbibiro pa ni Esmeralda na siyang mas ikinainis ni Ashley. Ang tinuro mo kausap, Esme.
Mataray na wika ni Ashley at nagtungo na lamang sa kanyang silid. Doon nagtawanan ng ate at kaibigan ni Ashley dahil sa pagiging mainitin ng dalaga. Pakiramdam naman ni Ashley ay pinagkaisahan siya ng mga ito at pinagtawanan pa dahil sa nangyari. Biko ng kaibigan mo, halatang inis doon sa lalaki. Natatawang wika ni Althea ang ate ni Ashley. Sinabi mo pa, Ate Althea. Natatawa at naiiling na wika ni Esmeralda. Matapos ang pangyayaring yon ay kinalimutan na lamang ni Ashley ang lahat. Hanggang sa makalipas ang 1 linggo. Ate, mauna ka na at may bibilhin pa ako. Intayin mo na lang ako sa sasakyan. Wika ni Ashley sa kanyang ate Althea. O sige, bilisan mo lang at magluluto pa ako nang may ilako ako. Wika ni Althea sa kanyang kapatid na si Ashley. Oo ate, alam ko naman yun. Wika ni Ashley at mabilis na umalis ito. Kaagad na binili ni Ashley ang mga kailangan niya at kaagad na nagtungo sa sakayan. Oh, ang tagal-tagal mo naman. Wika ni Althea sa kapatid. Paano kasi ang tagal-tagal nung tendera, nakikipagdaldalan pa. Kaya nga inaway-away ko na eh. Wika ni Ashley at salubong na naman ang mga kilay nito. Nakipag-away ka na naman? Naiiling na tanong ni Althea sa kanyang kapatid. Oo ate, pero hindi lang naman ako at saka may nauna namang magreklamo kaya nakisawsaw na lang ako. Wika ni Ashley na bigla na lamang itong ngumiti. Oh, kanina nakakunot ang noo mo, ngayon nakangiti ka na. Ay nako, iba ka talaga Ashley. Wika ni Althea sa kapatid. Kasi ate, nakatawad pa ako. Nung nagreklamo kasi yung iba, abay iiyak-iyak na yung tindera. Kaya ang ginawa ko, kunwari huminahon ako at kinausap ko yung iba. Kaya ayun, tumigil sila. Nakatawad na ako, may pasobra pa. Nakangiting wika ni Ashley. Iba ka talaga? Naiiling na wika ni Althea. Aba, syempre naman. Kailangan yun sa buhay. At saka tawag doon, diskarte. Wika ni Ashley at kumindat pa. Napailing na lamang si Althea sa tinuran at kinwento ng kanyang kapatid. Kaagad na sumakay ang mag-ate sa jeep at doon ay nagbayad si Althea. Bayad po, 2 yan kuya. Wika ni Althea at inaabot ang bayad. Ilan po? Tanong ng driver at napakamot naman sa kanyang ulo si Ashley. Kuya, bingi ka ba? Sabi ng ate ko, 2. Nagtanong ka pa talaga ha? Ilan ba kami? Sa susunod, magtutuli ka kuya, para marinig mo. Inis na wika ni Ashley at sinaway naman ito ni Althea. Natawa naman ang ilang pasahero sa sinabi ni Ashley, samantalang ang driver naman ay napakamot na lamang sa kanyang bato. Pagdating sa kanilang bahay, ay kaagad na pinagsabihan ni Althea ang kapatid na si Ashley. Ikaw Ashley, hindi ko nagustuhan ang ginawa mo kanina. Wika ni Althea sa kapatid. Alin ate? Maang-maangan na wika ni Ashley. Yung sa jeep, bakit mo ginawa yun? Wika ni Althea sa kapatid. Kasi naman ate, ang bingi-bingi. At saka ang linaw-linaw ng sinabi mo eh. Pangangatwiran ni Ashley. Ewan ko sa'yo Ashley, sa susunod wag mo nang ulitin yung ganun ha. Wika ni Althea. O ano yan, bakit na naman high blood ang ate mo Ashley? Tanong ni Esmeralda. Kasi Esme, sinabihan ko ba naman yung driver ng jeep na magtutuli? Paano ang bingi? Ayan si ate, high blood. Akala mo naman big deal kasalanan naman yun ng driver. Wika ni Ashley. Baliw ka talaga, bes. Hayaan niyo na yan si Ashley. Ate Althea, ganyan talaga yan. Wala nang bago dyan. Wika ni Esmeralda at sinenyasan si Ashley na tumigil na. Napabuntong hininga naman si Ashley at saka nagturan. Sorry na ate. At least nakatawad ako dun sa isda. Wika ni Ashley at humingi ito ng pasensya, ngunit may halo pa din kalokohan. Natawa naman si Esmeralda sa kaibigan at napangiti na lamang din si Althea. Matapos ang pangyayaring yon ay nagtulungan na lamang ang mga ito sa pagluluto at nang matapos ay inilako naman iyon ni Althea. Samantalang si Ashley naman ay naglinis naman sa kanilang bahay. Pagsapit ng hapon, ay tila ba hindi mapakali si Ashley at hindi niya matawagan ng numero ng kanyang ate. Ilang sandali ay humahangos na dumating si Esmeralda. Ashley, na-aksidente yung ate mo. Dinala na siya sa isang ospital. Tara, puntahan natin. Wika ni Esmeralda at umiiyak ito. Teka, ano? Ang ate ko na-aksidente? Nauutal na tanong ni Ashley kay Esmeralda. Oo, Ashley, puntahan na natin siya.
Wika ni Esmeralda at doon na iyak ng iyak si Ashley habang patungo sa ospital. Pagdating nila Ashley sa ospital ay naabutan nila na inaasikaso ang ate niya. "Kamusta po ang ate ko? Nasaan po siya?" Tanong ni Ashley sa mga ito. "Sino po ba ang ate mo?" Tanong ng nurse kay Ashley. "Yung naaksidente po, yun po yung ate niya." Wika ni Esmeralda at napatango naman ang nurse. "Nasa emergency room na po siya. Mabuti na lang at nandyan si Doc Cyrus kasi wala yung ibang doktor. Pakihintay na lang po." Wika ng nurse kila Ashley. "Salamat po." Wika ni Ashley at napaupo na lamang ito. "Magiging okay din ang ate. Huwag ka mag-alala." Wika ni Esmeralda kay Ashley at napayakap na lamang ang dalaga sa kanyang kaibigan. "Bes, punta lang akong CR ha. Dito ka lang para naman may makausap yung doktor kapag lumabas na." Wika ni Ashley. "Sige bes, tatagan mo ang loob mo." Wika ni Esmeralda at muling niyakap ang kaibigan. Matapos noon ay kaagad na nagtungo sa banyo si Ashley at doon ay nagilamos ang kanyang muka at naluluhang napatingin sa kanyang sarili. "Lord, pakiusap. Huwag mo munang kunin ang ate ko. Siya na lang ang meron ako." Umiiyak na dalangin ni Ashley at napahilamos pa ito ng kanyang muka. Ilang sandali pa ay lumabas na sa banyo si Ashley at bumalik sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan. "Bes, nalipat na sa ward ang ate mo. Okay na siya." Nakangiting wika ni Esmeralda kay Ashley. "Talaga? Tara na." Excited na wika ni Ashley at kaagad na nagtungo ang dalawa sa ward ni Althea. Ngunit tulog pa ito. "Ma'am, pakipirma na lang po dito. At saka yung bills po sa ospital, kung wala po kayong sapat na pera, pwede niyo po siyang ilipat sa ating malasakit center." Wika ng nurse at matamis ang ngumiti kay Ashley. "Salamat po ha. Salamat kasi ginawa niyong lahat para maging maayos ang kalagayan ng ate ko." Umiiyak na wika ni Ashley. "Nako, wag ka po sa akin magpasalamat. Doon kay Doc Cyrus dapat." Wika ng nurse kay Ashley. Ganun po ba? Sino po ba yung Doc Cyrus na yon? At saka nasan po siya?" Tanong ni Ashley sa nurse. "Maya-maya po nandito na yon." Wika ng nurse. "Sino nga ulit yung doktor?" Tanong ni Ashley at ilang sandali pa ay isang pamilyar na boses ang narinig ni Ashley. "Ako," wika ni Cyrus at labis ang gulat ni Ashley nang makita ang lalaki sa bundok. "Ikaw? Doktor ka pala?" At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayo magiging reaksyon ni Ashley na ang lalaking kinainisan sa bundok ay ang doktor na nagligtas sa kanyang ate? Paano niya kaya pakikitungmuhan ito? At paano kaya siya makakapagpapasalamat dito? Abangan sa susunod na kabanata. Tama na yan, ayoko na makipagtalo sa'yo. Can we start all over again? Ang pangit kasi nung una nating pagkikita eh. Pasensya ka na din sa mga sinabi ko. Masyado lang akong emotional that day. Broken hearted kasi. Ang ikatlong kabanata. Hindi makapaniwala ang dalagang si Ashley na si Cyrus at ang lalaki sa bundok ay iisa lamang. Labis na nahiya si Ashley kay Cyrus dahil sinungitan niya ang binata at minaliit pa niya ito nung una silang nagkita. Yun pala ay isa itong doktor. "Ikaw? Doktor ka pala?" Gulantang na tanong ni Ashley at bahagya pa itong napayuko dahil sa kahihiyan. "Ako nga. Nice to meet you again, Miss Teresa. Anyway, maayos naman ang kalagayan ng ate mo. Wala namang nangyari sa kanyang masama. Na-fracture lang kanyang kanang paa. Pero soon ay babalik din ito sa dati. Kung may kailangan kayo o katanungan, just ask me. I need to go now." Wika ni Cyrus at kaagad na umalis din matapos sambitin ang bagay na yon. "OMG, Bes! Yun yung diligtas mo. Ang hoti at ang pogi." Wika ni Esmeralda at napairap na lamang sa hangin si Ashley. "Pogi ba yon? O baka pugita? Ang sungit kaya nun?" Pero in fairness, doktor pala siya. Wika ni Ashley at napabuntong hininga na lamang. "Di lang doktor, Bes. Take note, siyang nag-asikaso sa ate. It means may mabuti siyang puso." Dagdag pa ni Esmeralda. "Di ko alam. Baka kasi ginawa niya lang yun kasi parte yun ng trabaho niya."
Wika ni Ashley at naupo na lamang sa tabi ng kanyang ate Althea. Ilang sandali lamang ay nagising na si Althea at doon ay kaagad na natuwa si Ashley. "Nasaan ako?" tanong ni Althea at napatingin ito sa kanyang paligid. "Ate Althea, nasa ospital ka. Ano ba kasing nangyari? Bakit ka na-aksidente? Mabuti na lang at walang malalang damage sa'yo." Nag-aalalang tanong ni Ashley sa kanyang ate Althea. "Nabunggo ako nung humaharurot na motor tapos naging blanko ng lahat ng huli kong natatandaan ay kinuyog ng mga tao yung nakasagasa sa akin." Wika ni Althea. "Ganun ba? Mabuti naman at nakuyog yung bisit na yon. Nga pala, nasa na yon? Sasampahan natin yun ng kaso." Wika ni Ashley at galit na galit ito. "Hayaan mo na yon. Ipasagot na lang natin sa kanyang bayarin dito sa ospital. Huwag mo nang kasuhan, sayang lang oras." Wika ni Althea at wala naman nagawa si Ashley dahil yun ang desisyon ng kanyang ate Althea. "Salamat siya, hindi ka na pano. Naku, kung hindi, baka anong magawa ko sa kanya? Barumbado magmaneho, nakakaasar yung ganon." Wika ni Ashley at niyakap ang kanyang ate. "Ay sus, akala mo talaga." Wika ni Althea at niloko pa ang kanyang kapatid na si Ashley. "Nako ate, kaya ko talaga makipagpatayan, maipaghiganti lang kita. Hindi ako papayag na ganun-ganun na lang ha. Aba, makita ko lang yung driver na yon, baka makakatikim sa akin ng salita yon." Wika ni Ashley at gigil na gigil ito. Bigla namang sumingit sa usapan si Esmeralda. "Ate Althea, alam mo ba yung niligtas ni Ashley na galit siya? Natatandaan mo pa ba yon?" tanong ni Esmeralda kay Althea. "Oo, yung sa bundok. Bakit?" tanong ni Althea. "Siya yung doktor na nag-asikaso sa'yo. At alam ba, ang gwapo niya. Si Doc Cyrus ang pangalan niya. At mabait. Kasi kahit na madaming pasyente, inasikaso kanya sa emergency room." Wika ni Esmeralda. Dapat pala magpasalamat tayo sa kanya." Wika ni Althea. "Ginawa niya lang ang trabaho niya, Esmeralda, mabait agad. Asama-sama kaya ng ugali nun, kasing sama ng mukha niya. Palibasa, hindi kayo yung nakakaalam." Wika ni Ashley at natatawa na lamang ang mga ito. "Sus ka mo, barado ka kaya kaganyan. Masungit siguro, pwede pa, pero mabait naman siya eh." Wika ni Esmeralda at mas lalo pa nitong iniinis ang kaibigan. "Ewan ko sa inyo." Inis na wika ni Ashley at natahimik na lamang. Dahil nga si Cyrus ang doktor ng ate ni Ashley, laging nagkikita ang dalawa at palagi din na nagtatalo. "Hindi pa nga pwedeng umalis o i-discharge ang ate mo dahil binabantayan pang kalagayan niya." Wika ni Cyrus kay Ashley. "Ilang araw na siya dito, hindi pa ba yun sapat?" Pakikipagtalo ni Ashley. Inaawat na ito ni Esmeralda, ngunit nakipagtalo pa din si Ashley. "Ikaw bang doktor?" Panunupalpal ni Cyrus kay Ashley. Baka kasi hindi na naituloy pa ni Ashley ang kanyang sasabihin dahil inawat na ito ng kanyang ate Althea. "Doc, pagpasensyahan mo na tong kapatid ko, ganyan talaga yan eh. Masyadong mainitin ang ulo." Wika ni Althea at hinila ang kapatid. "I understand, but please, Miss Teresa, huwag kang masyadong mainit, okay? Easy ka lang, doktor ako, kaya alam kong gagawin ko." Wika ni Cyrus at kumindot pa ito kay Ashley na halatang nag-iinis. Sige Doc, salamat." Wika ni Althea at ngumiti kay Cyrus. "Wala po yun." Wika ni Cyrus at umalis na. Pag-alis ni Cyrus ay kaagad na nagsalita si Ashley. "Nakita niyo na, Teresa bang pangalan ko? Tapos may pakindat-kindat pa. Halatang nang-iinis eh." Inis na wika ni Ashley at padabog na naupo. "Ay nako, napakapikunin mo naman, bes. Hayaan mo na, pogi naman. Ayaw mo noon, kinindatan ka pa. Malay mo, si Doc Cyrus na palang para sa'yo." Wika ni Esmeralda na may halong pang-iinis sa kaibigan. "Kamo, gustong-gusto niya talaga akong inisin. Dapat pala hinayaan ko na lang siya na nahulog dun sa bangin eh. Hirap talaga. Ikaw na nga ng magandang loob, ikaw pang mali." Wika ni Ashley at napapailing na lamang. "Huwag kang basta-basta nanguhusga." Wika ni Althea sa kapatid. Basta masamang ugali nun." Wika ni Ashley at mataray na umirap sa kanyang ate.
Agoy, pinilit. Natatawang wika ni Esmeralda, tuwang-tuwa ito na asarin si Ashley. Nanatili pang matagal ang ate ni Ashley na si Althea sa ospital dahil kinakailangan pa na obserbahan ang fracture nito. Doon ay palaging nagtatagpo ang landas ni na Ashley at Cyrus kahit hindi man nila naisin. Habang nananatili sa ospital sila Ashley, ay doon nito nakita na may kabutihan naman pala sa katauhan ng binata at mabait naman pala talaga si Cyrus. Hanggang isang araw ay nakita ni Ashley na hirap ang kanyang ate Althea sa paglalakad at pagtayo dahil sa fracture nito sa paa. Hindi ni Ashley matanggap na gano'n ang kalagayan ng kanyang ate kung kaya't naiyak na lamang ito sa may hardin. Panyo o, wika na isang tinig at binigay kay Ashley ang isang panyo. Napaangat ang tingin ni Ashley at laking gulat niya na makita si Cyrus. Ikaw na naman? Ano, aasarin mo na naman ba ako? Wika ni Ashley at padabog na kinuha ang panyo na iniabot ni Cyrus at saka suminga. Napangiwi naman si Cyrus at saka naupo sa tabi ni Ashley. Bakit ka umiiyak? Mas lalo kang pumapangit. Panunudyo ni Cyrus kay Ashley. Alam mo kung wala kang magawa, wag ako please. Baka mapatay kita ng hindi oras. Wika ni Eileen at natawa naman si Cyrus. Tama na yan, ayoko na makipagtalo sa'yo. Can we start all over again? Ang pangit kasi nung una nating pagkikita. Pasensya ka na din sa mga nasabi ko. Masyado lang akong emotional that day. Broken hearted kasi, alam mo na. Wika ni Cyrus at napatango-tango naman si Ashley. Sige, mas mabuti nga. By the way, I am Ashley, hindi Teresa. Wika ni Ashley at nagpahid ng kanyang luha sa kanyang mga mata. Ako si Dr. Cyrus. Nice to meet you again, Ashley. Wika naman ni Cyrus. Doon ay naging magkaibigan ang dalawa at habang mas nakikilala ni Ashley si Cyrus ay unti-unti nagkakagusto ang dalagang si Ashley kay Cyrus. Naging close si Ashley at Cyrus hanggang sa nagsabihan ng mga ito ng kani-kanilang mga problema. Cyrus, kailan ba gagaling yung fracture ni ate sa paa? Ako kasing nahihirapan sa kalagayan niya eh. Wika ni Ashley at naluluha na ito sa puntong yon. Kaya ka ba madalas na umiyak ng dahil doon? Tanong ni Cyrus kay Ashley. Napatango naman ang dalaga at saka nagturan. Oo. Yun nga, ayoko kasing makita na nahihirapan si ate Althea. Kung pwede nga lang na akuin ko ang sakit, ginawa ko na. Ako yung nasasaktan para sa kanya. Pakiramdam ko hirap na hirap si ate pero hindi niya lang pinapahalata. Umiiyak na wika ni Ashley. Mahal na mahal mo ang ate mo, no? Magiging okay din siya, huwag ka mag-alala. Akong doktor niya, kaya gagaling siya. Actually, bukas pwede nang ma-discharge ang ate mo. Pero nirequest ko na wag muna kasi gusto ko masigurado na maayos ng lahat bago kayo umuwi. Ramdam ko kasi na pati ikaw nahihirapan. Wika ni Cyrus kay Ashley. Wow, concern yan. Pero salamat Cyrus kasi lagi kang nandyan para makinig sa paulit-ulit kong drama. Ikaw, baka may problema ka dyan. Magsabi ka naman dyan. Magkwento ba, ganun? Wika ni Ashley kay Cyrus. Nako, dadagdag lang ako sa problema mo. Wag na lang. Wika ni Cyrus at natawa naman si Ashley. Dadagdag ka dyan. Hindi yan. Sige na. Magkwento ka naman. Ano bang dahilan kung bakit ka magpapakamatay nung nakita kita sa bundok? Pag-uusisa ni Ashley. Napabuntong hininga naman si Cyrus. Broken ako that day. Yung fiancé ko, nahuli ko na nag-cheat sa akin. Pero nakiusap ako sa kanya. Wika ni Cyrus. Ikaw na ngang niloko, ikaw pa nakiusap? Hindi mo naman magmahal. Wika ni Ashley at napangiti na lamang habang umiiling. Hindi naman sa ganon. Naumpisa na kasi namin na magplano for the wedding. Handa ng lahat. Siya na lang ang kulang. Wika ni Cyrus at sa tuwing maaalala ang mga sandaling yon ay naluluha ito. Bakit ka naman niya lulukuhin? Base sa kwento mo, mukhang kasal na lang perfect life na kayo. Wika ni Ashley kay Cyrus at napapaisip ito kung bakit nga ba hiniwalayan ng babae si Cyrus, gayong napaka-husband material ni Cyrus
At halos lahat ata ng hahanapin ng isang lalaki ay taglay na nito. Ayaw sanang sabihin ni Cyrus ang dahilan, ngunit alam niyang hindi naman siya tatantanan ni Ashley. May sakit kasi ako. Mababa ang chance na makabuo ako ng baby dahil sa kondisyon ko. Kaya siya nakipaghiwalay sa akin. Yun ang dahilan niya. Ayaw niya daw sa isang lalaki na hindi siya mabibigyan ng anak. Pag-amin ni Cyrus at hindi niya na napigilan pa ang kanyang luha na kanina pang nanggilid sa kanyang mga mata at nais nang kumawala. Napailing naman si Ashley at saka nagturan. Grabe naman yung babaeng yun. Dapat nga damayan kanya sa problema mo eh. Hindi yung ida-down kanya. Mali yun eh. Kasi kung mahal kanya, hanggang sa dulo hindi kanya iiwan. Sasamahan kanya sa hirap at ginawa. No offense ah. Tinanong mo ba sa kanya kung mahal ka ba talaga niya? Kasi base dun sa sinabi mo, ako na mismo magsasabi hindi ka nun mahal. Kasi ayaw kanya samahan sa laban mo sa buhay. Super unfair nun. Wika ni Ashley at napailing na lamang dahil hindi ito makapaniwala na may ganoong klase ng babae. Wala eh, desisyon niya yun. Buntong hiningang sagot ni Cyrus. Ngayon alam ko na kung bakit gano'n na lang reaksyon mo nung pigilan kita. Pero sobrang mali naman yung gagawin mo, kasalanan yun sa Diyos. Habang buhay mo yung pagdudusahan kung hindi kita pinigilan. Wika ni Ashley. Kaya nga eh. Nga pala salamat sa pagligtas mo sa akin nun ha. Alam ko na masakit ang salitang binitawan ko nun. Wika ni Cyrus. Ayos na yun. Nga pala, sino ba yung babaeng nanloko sa'yo? May picture ka? Wika ni Ashley. Ayaw sana sabihin ni Cyrus at ipakita. Wag na, hindi na din naman mahalaga. Wika ni Cyrus. Hay nako, alam mo, hanggat hindi ka nakaka-move on, ay wala din ang lahat. Kahit anong pilit mo, walang mangyayari. Wika ni Ashley at doon ay pinakita na ni Cyrus ang larawan ni Ashera at doon ay nanlaki ang mga mata ni Ashley. Ashera? Ano kayang kaugnayan ni Ashley kay Ashera at bakit kilala niya ito? Magbabago pa kayang pagtingin ni Ashley dahil sa nalamang ito? Abangan sa susunod na kabanata. Naku Dok, salamat. Pero sana kami na lang nagbayad. Nakakahiya naman sa'yo. Wika ni Althea at ngumiti naman si Cyrus. Kung hindi dahil kay Ashley, malamang pinaglalamayan ako sa amin. Wika ni Cyrus at ngumiti na matamis kay Ashley. Tahimik lamang si Ashley, ngunit kanina pa talaga ito namumula sa kilig sa sinasabi ni Cyrus. Ang ika-4 na kabanata. Napakunot ang noon ni Cyrus at nagulat ito nang banggitin ni Ashley ang pangalan ni Ashera, kung kaya't napatanong ito kay Ashley. Kilala mo si Ashera? Takang tanong ni Cyrus at seryosong tumingin kay Ashley. Doon nag-alinlangan si Ashley. Ayaw kasi nito na maungkat pa ang nakaraan. Para bang nagdadalawang isip pa si Ashley kung dapat nga ba niya sambitin ang bagay na iyon kay Cyrus. Ngunit kinukulit ni Ashley si Cyrus at doon na si Ashley nagsabi ng totoo. Ano kasi, stepsister ko si Ashera. Pero hindi naman kami close kaya hindi ko alam na naging kayo pala. Baka mamaya isipin mo inaano kita, ganon, pero wala talaga akong kaalam-alam na si Ashera ang dati mong kasintahan. Hindi naman kasi talaga kami close at matagal na din na wala akong balita sa kanila. Simula nang sumamang tatay namin sa ina ni Ashera, pinutol na namin ang koneksyon sa kanya. Wikang pag-amin ni Ashley kay Cyrus. Talaga? Stepsister mo siya? Hindi niya nabanggit sa akin na may kapatid siya. Only child kasi ang pagkakakilala ko sa kanya. Palagi ko din nakakasama ang dad niya and he never mentioned na may una pala siyang pamilya. Wika ni Cyrus kay Ashley. Doon ay kinuwento ni Ashley ang about sa second family ng dad niya, which is sila Ashera. Iniwan kami ni dad dahil kaila Ashera. Pero matagal na panahon na din naman na hindi kami nagkikita ni na Ashera at ni dad. Kaya wala akong balita sa kanila. Well, kaya hindi ko alam kung sino-sino bang mga lalaking dumaan sa buhay ng stepsister ko. At wala din naman akong pakialam. Isa pa, simula nang pinili ni dad sila Ashera over us, ay wala na kaming pakialam sa kanya. Wika ni Ashley at napayuko na lamang dahil muli niya naalala ang araw nung iniwan sila ng kanyang ama para kila Ashera.
Doon na din nagkwento si Cyrus sa kondisyon niya at yung ginawa ni Ashera sa kanya. Ex ko si Ashera. She was always my girl simula nung nag-aaral kami. Magkakilala na kami, almost the best friend kami, ganun. Sandigan ng isa't isa. At palaging nagdadamayan. That's why I fell hard for her. Akala ko siya ng perfect girl for me. Akala ko siya ng the one. But I was wrong. I was so down thinking how I'm now alone without her. I felt empty and lonely. Pagkukwento ni Cyrus kay Ashley. Oo nga, kinwento mo sa akin kanina at nakinig naman ako. Well, ayoko naman magsabi dahil kayo ang nagsama ni Ashera. Hindi ko din naman siya lubusan kilala kasi nga hindi kami close pero alam mo mag-move on ka na lang. Masaya na siya sa bago niya. Samantalang ikaw, eto, i-emote sa stepsister ng kanyang ex. Cyrus, kung patuloy kang ganyan, mas lalo mo lang pinahihirapan ang sarili mo. Gumising ka sa katotohanan. Masakit pero yun ang kailangan. May magandang plano ang Diyos sa bawat tao. Lalo na sa mga taong nakakaranas ng kabiguan. Pagpapayo ni Ashley kay Cyrus. Labis na naaawa si Ashley kay Cyrus at hindi naman siya makapagbitaw ng salita dahil baka isipin lamang nito na sinisiraan niya ang kanyang stepsister kung kaya't pinapatatag na lamang ni Ashley ang loob ni Cyrus sa pamamagitan ng mga payo. Sa katagalan ng panahon ay unti-unting naging malapit sa isa't isa si Ashley at Cyrus at pareho nilang napapansin sa sarili na nahuhulog na sila sa isa't isa. Uy, Bes! Palagi na ata kayong magkasama ni Dr. Cyrus ah. Akala ko ba war kayo? Puna ni Esmeralda kay Ashley. Oo nga, Ashley. Akala ko ba war kayo? At saka, di ba masamang ugali nun? Dagdag pa ni Althea, ang ate ni Ashley. Napairap naman si Ashley at doon ay binawi nito ang lahat ng mga sinabi niya kay Cyrus. Okay, fine. Tama na kayo. Masyado lang ako naging judgmental. Mabait naman pala talaga si Doc Cyrus. Akala ko kasi pangit ang ugali niya. Well, may kabutihan naman pala sa puso niya. Aminado ako, masyado ako naging judgmental sa kanya. Pero hindi naman pala siya ganun. Sadyang nasaktan lang talaga siya sa ex niya which is si Ashera. Pagkukwento ni Ashley sa dalawa. Nalaki naman ang mga mata ni Althea sa sinambit ng kanyang kapatid. Ashera? As in yung malditang Sheng-Sheng na anak ng kabit ni Papa? Gulantang na tanong ni Althea at hindi ito makapaniwala. Oo, siya nga. Pag uwi ko na lang sa bahay ikukwento, sabi ni Cyrus ay makakalabas ka naman na ngayong araw. Ayoko na magkwento dito, mamaya makarating pa sa atin. E di ba nga doktor din yun? Wika ni Ashley at napatango naman ang mga ito. Ilang sandali lamang ay dumating na si Cyrus at matamis itong umiti kay Ashley. Good morning sa inyo, Ashley. Pakipirmahan na lang to. Don't worry, para lang yan sa discharge. Nga pala binayaran ko ng bills ng ate mo bilang pasasalamat sa pagsakip sa akin noon. Anyway, about sa condition ni Miss Althea, maayos na siya. Need niya lang ng follow-up check-up to check kung may improvement ba o wala. But as of now, makikita naman visually na malaki na ang pinagbago. Nailalakad niya na ng maayos at base sa observation ko, ilang days na lang or weeks ay maaari na maglakad ng walang saklay. Paliwanag ni Cyrus at ito nang nagbayad sa bills nila Ashley sa ospital. Naku, Doc, salamat pero sana kami na lang nagbayad, nakakahiya naman sa'yo. Wika ni Althea at ngumiti naman si Cyrus. Kung hindi dahil kay Ashley, malamang pinaglalamayan na ako sa amin. Wika ni Cyrus at ngumiti ng matamis kay Ashley. Tahimik lamang si Ashley, ngunit kanina pa talaga ito namumula sa kilig sa sinasabi ni Cyrus. Wala nang nagawa pa si Ashera dahil sinagot na ni Cyrus ang bill sa ospital. Habang palabas sila Ashley sa ospital ay hinabol pa sila ni Cyrus. At teka, Ashley, pwede ka bang makuha ang number mo? Dire-diretsyong wika ni Cyrus at ibinigay naman niyo ni Ashley ng bukal sa puso at walang sama ng loob. Pag-uwi sa kanilang bahay ay inaasar-asar ito ni Esmeralda at ng kanyang ate. Pogita pala, pero walang pag-aalinlangan na binigay yung number. Pang-aasar ni Esmeralda sa kaibigan na si Ashley. Oo na, pogi na si Cyrus. At saka mabait naman ah. Masama ba na po mag-ibig? Pabirong wika ni Ashley at natawa pa ito.
Ayun, umamin din. Pero teka lang, ano yung sinasabi mo kanina na ex ni Cyrus si Sheng Sheng? Biglang singit ng ate ni Ashley na si Althea. Doon na nagkwento si Ashley patungkol sa napag-usapan nila ni Cyrus noon sa ospital. Si Ashera, ex ni Cyrus. Nakita mismo ng dalawa kong mga mata mukha ng bruhang yun. Kasi pinakita sa akin ni Cyrus. Panimulang pagkukwento ni Ashley. We, ex ni Doc Cyrus si Ashera? Bakit daw sila naghiwalay? Takang tanong ni Esmeralda at pag-uusisa nito. Naghiwalay daw sila kasi nag-cheat daw si Ashera. At ayaw daw nito kay Doc Cyrus dahil mababa ang tendency na makabuo ng anak si Doc Cyrus dahil sa sakit nito. Gusto pa sanang ayusin ni Cyrus kaso nga si Ashera na daw ang nakipaghiwalay at may mahal na daw itong iba. Pagpapatuloy pa ni Ashley. Grabe naman yun, ang babaw ng dahilan niya. At saka dapat nga nasamahan niya si Doc Cyrus sa laban nito sa buhay Hindi yung iiwan niya na lang ng ganun-ganun na lang. Wika ni Althea at hindi ito makapaniwala sa kinwento ng kapatid. Kaya nga naaawa tuloy ako kay Cyrus. Hinuhusgahan ko pa naman siya tapos mali lang pala ako. Worst thing, may pinagdadaanan ka pala yung tao. Kaya na-guilty tuloy ako. Tura ni Ashley at malalim itong napabuntong hininga. Hindi naman makatarungan ang ginawa ng stepsister mo, Ashley. Mabuti naman at siya na mismo ang nakipaghiwalay. Kawawa naman pala si Doc Cyrus. Wika ni Esmeralda at naiiling na lamang. Alam ba ni Doc Cyrus na stepsister natin si Ashera? Tanong ni Althea. Oo naman, ate. Siyempre, nung nakita ko yung picture ni Ashera, nakilala ko. At ayun, tinanong ako ni Cyrus kung kilala ko yun. Kaya sinabi kong totoo. Alam nga naman magsinungaling ako, diba? Tura ni Ashley sa kanyang ate at kaibigan. Sa bagay, mas maganda na din na open ka sa kanya. Wika ni Althea na sinang-ayunan naman ni Esmeralda. Pero grabe small world talaga. Ex pa pala ng stepsister mo si Doc Cyrus. Naiiling na wika ni Esmeralda at kapwa hindi makapaniwala ang mga ito. Ako nga din nagulat nung nakita ko yung picture ni Ashera. Ay, sa dami-dami nga naman. Wika ni Ashley at natahimik naman ang mga ito. Matapos ang pag-uusap na yon ay nagpahinga na ang mga ito. Doon naman na nag-umpisang mag-usap-usap si Ashley at Cyrus sa text at sa tawag. Hanggang sa niligawan na ni Cyrus si Ashley at nagpunta pa ito mismo sa bahay nila Ashley upang ipaalam sa atin ito. Talaga? Liligawan mo tong best ko? Tanong ni Esmeralda kay Cyrus at kinikilig pa ito. Oo naman. At saka seryoso ako kay Ashley. Handa kong gawin ang lahat para lang ipakita sa inyo na totoong pagtingin ko sa kanya. Wika ni Cyrus at matamis ang umiti. Hindi naman humadlang pa si Althea kila Ashley dahil alam ni Althea na matanda na ang kanyang anak at may sarili na itong buhay. Hayag ako. Basta siguraduhin mo, Cyrus, na wala ka ng sabi at maliwanag. Ayoko nang magulo pa ang nananahimik naming buhay dahil kilala ko si Ashera. Ang kanya ay kanya. Kaya pakiusap lang. Siguraduhin mo lang na tapos na kayo. At baka mamaya magulat na lang kami na nag-aladragona na si Ashera. At basta-basta na lang susugod. Masaya na kami ng kapatid ko sa buhay na meron kami. At kung magugulo ang tahimik namin na buhay dahil lang sa'yo, please lang. Wika ni Althea kay Cyrus at nakiusap ito. Nauunawaan naman ni Cyrus ang nais ipahiwatig ng ate ni Ashley. Makakaasa ka po. Patutunayan ko po na malinis ang intensyon ko sa inyong kapatid at poprotektahan ko po no matter what happen. At saka kilala ko naman po si Ashera. Tinapos na namin ang lahat sa amin kaya wala kayong dapat ipag-alala dahil kami ni Ashera, it's all in the past. Natuto na ako. Wika ni Cyrus at natuwa naman si Althea sa kanyang narinig. Matapos makuha ang basbas ng ate Althea ni Ashley ay nag-umpisa na si Cyrus sa panliligaw kay Ashley. Wala itong pinalampas na araw para lamang mapatunayan ang sarili niya kay Ashley. Nang makalipas ang ilang buwan ay naging sila na nga ni Ashley at Cyrus. Wala naman nasabi ang mga magulang ni Cyrus at botong-boto pang mga ito kay Ashley. Kalaunan ay nagpasya na ang dalawa na magpakasal at isinapubliko nila ang bagay na yon. Kaagad na nalaman ni Ashera ang bagay na yon. Hindi pa ito nakaka-move on mula kay Cyrus kahit na siya pang nakipaghiwalay sa binata at laking gulat pa nito nang malaman niya na si Ashley na stepsister niya
ang ikakasal kay Cyrus. The hell? Bakit ang babaeng yun pa? Galit na sigaw ni Ashera at nagwawala pa ito. What are you doing? Gulantang na tanong ng kaibigan nito sa kanya. Doon na naisip ni Ashera na pigilan ang kasal ni Cyrus at Ashley dahil gusto niyang makipagbalikan pa kay Cyrus. Did you watch the news? Damn! Ikakasal na si Cyrus. And the worst thing is, sa stepsister ko pa. It's unbelievable. I need to do something. Gigil na wika ni Ashera. So anong plano mo? Tanong nito at doon ay isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi ni Ashera. Kaagad na nagtungo ito sa kasal nila Cyrus at doon ay lakas loob itong sumigaw. Itigil ang kasal! At dito nagtatapos ang ating kabanata. I'm sorry. We found out na hindi pwedeng magbuntis si Ashley. May problem siya sa kanyang matres. At mababa lang ang tendency na magkaanak kayo, Doc Cyrus. May iba pa bang paraan para magdalang tao ako, Doc? Tanong ni Ashley at napatingin naman si Cyrus sa asawa. IVF. IVF ang tanging paraan. Ang ikalimang kabanata. Itigil ang kasal! Malakas na sigaw ni Ashera at nanlaki ang mga mata ng mga taong naroroon. Tinginan ng lahat ng tao kay Ashera at nagumpisa ng magbulungan. Nagkamali si Ashera ng kasalan na napuntahan. Bes, mali yung wedding na napigilan mo. Uwi ka ng kaibigan ni Ashera at napahiya naman ito. Oh, I'm sorry. Nagkamali lang. Akala ko kasi dito yung wedding ng friend ko. Lolokohin ko sana. Uwi ka ni Ashera at ngumiti na lamang upang hindi mapahiya. Nagpakasal pala sila Cyrus sa bundok kung saan sila unang nagkakilala ni Ashley at hindi iyon alam ng dalaga. Kaya inis na inis si Ashera. Grabe ang epic nun, Ashera. Akalain mo, maling wedding yung napuntahan at pinigilan mo. Uwi ka ng kaibigan ni Ashera na si Avril. Kasi naman, akala ko dun sila magpapakasal. Kasi yun yung plano namin ni Cyrus. Hindi ko naman akalain na iibahin pala niya. Inis na wika ni Ashera. Sa tingin mo ba pareho kayo ng gusto ng stepsister mo? Ay naku ka, Ashera. Akala ko naman ay alam mo na yon. Yun pala hindi pa. Kaloko ka. Natatawang wika ni Avril na tila ba nang-aasar sa kaibigan. Nang-aasar ka ba? Kung makatawa ka, wagas ah. Lintik na Ashley na yon. Naisahan pa ako. Bisit. Inis na wika ni Ashera at pakiramdam niya ay hiyang-hiya siya sa mga oras na yon. Sa puntong yon ay isa lang ang gusto ni Ashera, ang sirain ang mag-asawa. Pakiramdam ni Ashera ay sinasadya iyon ni Ashley kasi nasira ang family nila ni Ashley nang dahil sa ina ni Ashera at pakiramdam ni Ashera, yun ang ginagawa ni Ashley para makaganti sa kanya at sa kanyang ina. Gayunpaman hindi iyon ang tunay na layunin ni Ashley dahil tunay niyang minamahal si Cyrus ng buong puso. Ikinasal ang dalawa sa bundok kung saan unang nag-cruise ang kanilang mga landas. Uy, best ko yan! Magiliw na wika ni Esmeralda at masaya-masaya ito para sa kaibigan. Simple lang naman ang kasalan ng dalawa, gaya ng kanilang plano at mahalagang mga panauhin lamang ang kanilang mga bisita. Dahan-dahan na naglakad papalapit kay Cyrus si Ashley habang pinipigil ang kanyang luha sa mga mata at nakangiti. Ilang sandali pa ay nakarating din sa dulo si Ashley at doon ay nag-umpisa ng magsalita ang pare. The marriage vows are spoken before God and in front of our family and friends. Along with the vows, you will make declarations which confirm that you will always love and care for each other in a way that will please God. The lifetime commitment of these promises and statements are represented when you give the rings to each other as a symbol of unending love. This completes the marriage, meaning you can now sign the official marriage paperwork at the point in the service. When the vows are said, you turn to each other. Take each other's right hand and say, Letanya ng pare. At doon ay sinundan ni Cyrus ang bawat sinabi ng pare, gaya ng tradisyonal na kasal. I, Cyrus, take you, Ashley, to be my wife,
to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy law. In the presence of God, I make this vow. Matamis na wika ni Cyrus at doon ay isinuot nito ang singsing sa daliri ni Ashley. Naiiyak na nagsalita naman si Ashley. I, Ashley, take you, Cyrus, to be my husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy law. In the presence of God, I make this vow. Naluluhang wika ni Ashley at matapos isuot ang singsing sa binatang si Cyrus, na ngayon ay asawa niya na, ay sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi ni Ashley at doon ay isa-isang bumalik ang mga alaala ng una nilang pagkikita. Now, I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Nakangiting wika ng pare at ganap na kasal na ang dalawa. Dahan-dahang itinaas ni Cyrus ang belo ni Ashley at pinahid ang luha sa mga mata ng kanyang asawa. Finally, I am now married to the woman who will stay by my side no matter what it takes, and you will always be my same vibe. I love you, my wife. Matamis na wika ni Cyrus, sabay halik sa labi ni Ashley at doon ay nagpalakpakan ng bawat taong nakasaksi sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Mahal na mahal din kita, asawa ko. Nakangiting wika ni Ashley at matamis na ngumiti sa lahat. Matapos ang kasalan ay dumiretso na sa venue ang mga ito at labis ang saya ng pamilya ni Cyrus para sa kanya dahil sa wakas ay nakahanap na ito ng babaeng kanyang makakasama. Congratulations sa inyong dalawa! Ashley, welcome to the family! We are glad to have you in our family, iha. Malugod na wika ng ate ni Cyrus na si Mila. Salamat po, ate. Masaya din po ako na maging parte ng pamilya ninyo. Matamis na wika ni Ashley at niyakap naman ito ng pamilya ni Cyrus. But Cyrus told us na stepsister mo si Ashera? Well, masasabi kong napakalayo ng pagkatao ninyo sa isa't isa. Wika ng ina ni Cyrus at bigla naman nakaramdam ng kaba si Ashley. Bakit naman po? Kinakabahan na tanong ni Ashley. Si Ashera kasi medyo may pagkaambisyosa. Siguro kung sila ng anak kong ikinasal, malamang limpak-limpak na pera na siguro nagastos namin. A spoiled brat. Sa totoo lang, from the first place, ayaw na namin kay Ashera. Kasi kita namin ang ugali niya. Well, mabuti na lang at nakilala ka ng anak namin. So, welcome again to our family, Ashley. Pagkukwento pa ng ina ni Cyrus at doon ay nakahinga na lamang na maluwag si Ashley. Mas gusto ko po kasi na simple lang. Hindi naman po ako maluho, ambisyosa. Hindi naman po mahalaga kung magarbo o hindi ang kasal dahil ang importante, ikinasal ka sa taong mahal mo. Magalang na wika ni Ashley at nakuha agad nito ang loob ng pamilya ni Cyrus. Matapos ang pag-uusap na yon, ay inasikaso na nila Ashley ang ilang mga bisita. Makalipas ang ilang linggo, ay lumipat na nga sa tahanan ni Cyrus si Ashley. Doon na kinausap ni Mila si Ashley. Alam ko na hindi ko dapat pinapangunahan si Cyrus. Pero Ashley, alam mo ba na may cancer ang kapatid ko? Tanong ni Mila kay Ashley. Ngumiti naman si Ashley at tumango. Tanggap ko po kung anong meron si Cyrus. At kahit na ano pang hamon sa buhay na kanyang haharapin, mananatili ako sa tabi niya. At kailanman hindi ko siya iiwan. Depende na lang po kapag nagloko pa siya. At kung siya na mismo may ayaw sa akin, wika ni Ashley at natuwa naman si Mila sa naging sagot ng asawa ng kapatid niyang si Ashley. Alam mo ba na gusto nila Ashera na magkaanak pero mababa ang possibility na makabuo si Cyrus. Kaya ayun, iniwan niya. Mabuti na lang at hindi nagkaganon. Sana manatili ka sa tabi ng kapatid ko. Simula kasi na maghiwalay sila ni Ashera, nawala ng ngiti sa labi ni Cyrus. At palagi na lang siyang umiiyak at nagiinom. Kaya laking tuwa namin nung ipakilala ka niya. Doon namin nakita kung gaano kalayo ang pagkatao ninyong dalawa ni Ashera. At salamat kay Ashley sa pagdating sa buhay ng kapatid ko.
Wika ni Mila at niyakapan nito si Ashley. Napangiti naman si Ashley dahil sa sinambit ng ate ng kanyang asawang si Cyrus. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting nasanay si Ashley sa buhay na meron si Cyrus. Asawa ko, ba't hindi ka kaya magpa-second opinion? Minsan kasi 'di ba may mga ganoon? Nagkakamali lang sila ng diagnose sa umpisa. Wika ni Ashley sa asawa. Doon nga nagpa-check up si Cyrus sa ibang hospital, gaya nga ng suhestyon ng kanyang asawang si Ashley. Doc Cyrus, wala naman kami nakikitang diferensya sa inyo. Wika ng doktor na pinagkonsultahan ni Cyrus sa ikalawang pagkakataon. Posible kayang nagkamali lang sila noong una? Tanong ni Ashley at tumango naman ang doktor. Possible yon. At saka wala naman talaga akong nakikitang any sign of cancer. Baka nagkamali lang ang doktor na tumingin sa asawa mo. Wika ng doktor kila Ashley. Kung ganun, it's a great news. Ibig sabihin ay magkakaanak na ako. Magiliw na wika ni Cyrus at nagyakapan na mag-asawa. Sobrang ligayang nararamdaman nila Ashley dahil sa magandang balita na kaagad din nilang ipinaalam sa pamilya ni Cyrus. Wow, that's good news! Mabuti na lang pala at pinakinggan mo tong asawa mo, Cyrus. Di sana habang buhay ka nag-iisip at nagbibilang ng araw. Well, salamat sa'yo, Ashley, dahil hindi mo hinayaan na gano'n ang mangyari. Hulog ka talaga ng langit sa buhay ng anak namin. Wika ng ina ni Cyrus at napangiti si Ashley. Ginawa ko lang po ang parte ko bilang asawa. Hindi ko din naman po alam na gano'n ang mangyayari. Madalas kasi napapanood ko sa mga social media na karaniwang nangyari ang false alarm at nagkakamali pa ang ibang doktor ng findings. Hindi ko alam bakit hindi yun naisip ni Ashera noon, doktor naman siya. Wika ni Ashley at napayuko na lamang. Well, doktor nga siya, but she always think about money and her ambitions. Wika ni Mila at ngumiti. Matapos na malaman ng magandang balita ay nabuhayan ang loob ng pamilya na magkaroon sila ng apo at bagong miyembro ng pamilya. Hindi makapaniwala ang mga ito sa naging resulta ng second check-up ni Cyrus. Pero after a couple of months, hindi pa rin nabubuntis si Ashley at ipinagtataka na iyon ni Cyrus. Kung kaya't kaagad na nagpa-check up si Ashley kasama ang asawa at laking gulat nila sa naging resulta. We found out na hindi pwedeng mabuntis si Ashley, na may problem siya sa kanyang matres at sobrang baba ng tendency na magkaanak kayo, Doc Cyrus. Wika ng doktor at nanlumo naman ang mag-asawa lalo na si Ashley dahil hindi niya mabibigyan ng anak ang asawang si Cyrus na matagal na nitong pangarap. May iba pa bang paraan, Doc, para magdalang tao ako? Tanong ni Ashley at napatingin naman si Cyrus sa asawa. IVF ang tanging paraan. Wika ni Cyrus at siya mismo ang sumagot sa katanungan ng asawa. Kaya sa kagustuhan na magkaroon ng anak, nag-undergo sila ni Ashley ng IVF. Habang isinasagawang IVF ay palaging nandun si Cyrus at palagi itong tinitingnan. Hanggang sa naging successful naman ang process. Doon nalaman ni Ashera ang patungkol sa IVF nila Cyrus at Ashley kung kaya't isang plano ang binuo nito. Hindi alam nila Cyrus na pinalitan pala ni Ashera yung sperm and egg cell nila Ashley sa isinagawang IVF at kinuha iyon ni Ashera. Matapos maisagawang plano, doon nakipagkita si Ashera kay Cyrus. Cyrus, it's been a long time. Hindi mo man ako inimbitahan sa kasal niyo ng stepsister ko. Nakangising wika ni Ashera. What do you want? Walang emosyon na tanong ni Cyrus kay Ashera. Ang cold mo naman. Well, nakapagkita ako sa iyo to have a closure. Let's just drink for the last time. Then hindi na kita guguluhin. Wika ni Ashera at ibinigay ang alak kay Cyrus. I'm sorry but I need to go. May asawa na ako, Ashera. So please move on. Wika ni Cyrus. Please, just one shot. Wika ni Ashera. At dahil nakukulitan na, ininom na lamang iyon ni Cyrus at doon ay naging blanco na ang lahat. Makalipas ang ilang buwan, ay sabay na nanganak si Ashley at Ashera sa iisang hospital dahil sinadya iyon ni Ashera. Laking gulat ni Cyrus at Ashley nang makita ang kanilang baby nang dalhin ito sa kanilang ward. Ano kaya meron sa baby nila Cyrus at Ashley? At ano naman kaya ang binuong plano ni Ashera? Abangan sa susunod na kabanata. Ang tagal mo naman ata sa banyo.
Tanong ni Cyrus kay Ashley. Nakakita kasi ako ng baby kanina na umiiyak. Aligagayong yaya kaya kinarga ko. Pero laking gulat ko dahil anak pala yun ni Ashera. Si Ashera may anak? Oo, lalaki pa nga yung anak niya eh. Ang ika-6 na kabanata. Laking pagkagulat nila Ashley at Cyrus dahil ni isa sa kanila ay hindi man lang nila kamukha ang bata. Nagtataka din si Ashley dahil sa puso niya ay tila ba walang excitement siyang nararamdaman. Pareho sila ni Cyrus pero hindi nila pinapahalata sa isa't isa at nagpanggap sila na masaya kahit na tila ba may agam-agam sa mga puso nilang dalawa. Ang lusog ni Baby Astrid, wika ni Ashley nang ilagay sa kanyang tabi ang sanggol na kanyang isinilang. Alam ni Ashley sa puso niya na mayroong mali. Ngunit dahil mas nangibabaw kay Ashley ang pagmamahal sa sanggol, ay pinilit nitong maging masaya kahit na para bang ang layo-layo ng loob niya sa bata. Matapos ang ilang araw na pananatili sa ospital, ay umuwi na sa kanilang tahanan si Ashley at ang sanggol kasama si Cyrus. Welcome to the family, Baby Astrid! Sigaw ng mga ito at napaluhan na lamang si Ashley dahil sa mainit na pagtanggap sa kanila ng pamilya ni Cyrus. Ang cute-cute naman ni Baby Astrid! Pero teka, sinong kamukha niya sa inyo? Litanya ng ate ni Cyrus at napatitig pa sa sanggol. Ano kasi ate, baka ako ang kamukha siguro dahil baby pa siya kaya hindi pa nakikita kung sino ba talagang kamukha. Paliwanag ni Ashley at napatungo naman ang ate ni Cyrus. Baka gano'n na nga. Sa bagay, hindi naman mahalaga kung sino ang kamukha. Ang mahalaga ay maayos ang kalagayan ng bata. Wika ng ate ni Cyrus at napangiti naman si Ashley. Maayos naman ang buhay nilang pamilya. Masaya ang mag-asawa sa bagong miyembro ng pamilya at ganoon din ang pamilya ni Cyrus. Bagamat madami ang nagsasabing hindi nila kamukha ang bata, ay hindi nalang pinansin nila Cyrus ang mga sinasabi ng ibang tao. Ang anak nila Ma'am Ashley at Sir Cyrus, ang layo ba ng mukha? Ganun ba kapag IVF? Bulungan ng mga katulong. At narinig naman ni Ashley ang bulungan ng mga ito. Manang wala po ba kayong ginagawa? Tanong ni Ashley sa mga ito upang maagaw ang atensyon. Ay, Ma'am Ashley, meron po. Katunayan maglilinis po kami ng bahay para malinis. Kasi kailangan po yun eh. Kasi may baby kayo ni Sir Cyrus. Wika ng mga ito at kanya-kanyang asikaso ng mga ito ng kanilang gagawin. Napailing na lamang si Ashley at napatingin sa sanggol ng kanyang karga-karga. Napabuntong hininga na lamang si Ashley dahil tama naman ang sinasabi ng ibang tao. Ngunit tila ba ayaw yung paniwalaan ni Ashley dahil nangingibabaw sa kanyang pagmamahal sa bata, lalo na't siya mismo ang nagdala sa bata sa loob ng 9 na buwan. Kaya mahirap para sa kanya na harapin ang katotohanan na ni isa sa kanila ni Cyrus ay hindi kamukha ng batang kanyang isinilang. Tinatagan na lamang ni Ashley ang kanyang loob at hindi na lamang inintindi ang mga sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga sa kanya ay alam ni Ashley na sila mga magulang ni Baby Astrid. Matapos ang mga pangyayaring yon, one time si Ashley ay nagpa-check up ng baby niya si Astrid sa ospital kasama si Cyrus. Cyrus, punta lang ako saglit sa banyo. Wika ni Ashley sa kanyang asawa. Sige, ako na munang bahala dito. Wika ni Cyrus at humalik sa noo ni Ashley. Kaagad na nagtungo sa CR si Ashley. At paglabas niya ay may nakita itong isang baby na umiiyak. Kitang-kita ni Ashley na hindi mapakali ang yaya na nagbabantay, kaya ang ginawa ni Ashley ay nilapitan niya ito. Ate, pwede ko ba siyang kargahin? Tanong ni Ashley sa katulong. Kaagad na ibinigay ng katulong ang sanggol kay Ashley at maya-maya pa ito mahimik ng bata. Ngunit bigla na lamang dumating si Ashera. What are you doing to my son? Galit na tanong nito kay Ashley. At nakapamewang pa ito habang nakatingin kay Ashley. Labis na nagulat si Ashley at kaagad na nagpaliwanag siya. Hindi ko naman alam na anak mo siya, Ashera. At saka pinuntahan ko lang kasi naaawa ako sa baby mo. Umiiyak siya eh. Wala naman akong masamang intensyon sa kanya. At saka ina din ako, Ashera. Siyempre, kaya naawa ako. Paliwanag ni Ashley kay Ashera. Pwes wala akong pakialam sa'yo. At saka pwede ba, get off your hands on my baby. Baka mamaya may virus ka pa, magkasakit pa yung anak ko dahil sa'yo. Tara na nga, yaya. Madaming bad bacteria na nakakalat. Masungit na wika ni Ashera.
Matapos sabihin ng bagay na yon ay umalis na si Ashera at galit ito kay Ashley. Tila nagtaka naman si Ashley dahil tila ba kamukha ng asawa niyang si Cyrus yung baby ni Ashera. Ngunit sa halip na pagtuunan ng pansin ay hindi na lang iyon pinansin ni Ashley. Matapos ang pagtatagpong yon ay bumalik na sa loob si Ashley. "Ang tagal mo naman ata sa banyo," tanong ni Cyrus kay Ashley. Natahimik naman si Ashley at nagdadalawang isip ito kung sasabihin niya ba ang bagay na kanyang nalaman kay Cyrus. Ngunit sa huli, sinabi pa din ni Ashley ang totoo dito. "Nakakita kasi ako ng baby kanina na umiiyak. Aligaga yung yaya kaya kinarga ko. Pero laking gulat ko dahil anak pala yun ni Ashera." Pagkukwento ni Ashley at napakunot naman ang noo ni Cyrus. "Si Ashera may anak?" Takang tanong ni Cyrus sa asawang si Ashley. "Oo, lalaki pa nga yung anak niya eh." Wika ni Ashley at natahimik naman si Cyrus. "Hayaan mo na, mas maigi nga yun. Mabuti naman at nakahanap na siya ng lalaking mamahalin siya at magtitiis sa ugaling meron siya." Wika ni Cyrus at binaling na lamang nito ang kanyang atensyon sa batang kanyang karga-karga. Matapos ang pangyayaring yon ay wala naman ang naging balita pa sila Ashley kay Ashera. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan ay nakita si Cyrus at Ashera sa hindi inaasahang pangyayari. At laking gulat ni Cyrus nang makitang may anak na si Ashera. At ang katakataka pa doon ay kamukhang kamukha niya ito. "Anak ko ba siya, Ashera?" Kaagad na tanong ni Cyrus kay Ashera at sinubukan pa ni Ashera na lumayo kay Cyrus. Ngunit sa totoo lamang ay planado niyang lahat ng yon. Doon ay ipaliliwanag ni Ashera how it happened. Pero ang totoo, hindi naman talaga sa kanyang bata. Dahil kinuha niya lang ang IVF nila Cyrus at itinurok sa sarili niya. "Well, ayoko naman sanang manggulo pa sa inyo ng stepsister kong si Ashley. Pero dahil alam mo naman na, sasabihin ko na. Oo, anak natin si Daniel. Nabuos siya ng gabing nalasing tayo pareho. Ayoko na sana sabihin sa'yo kasi baka magulo pa ang pamilya mo." Wika ni Ashera at paawa pa ito. "Ganun ba? Kaya pala sabi ni Ashley may anak ka daw at nagulat ako." Wika ni Cyrus at lukso agad ang namutawi sa puso ni Cyrus. Sabik na sabik si Cyrus sa bata dahil lalaki ang anak ni Ashera at yun ang pangarap nila ni Ashley. Pero babae ang naging anak nila. Simula nang malaman ni Cyrus na may anak sila ni Ashera at lalaki pa ito, ay doon na palihim na nakipagkita si Cyrus kay Ashera at inilihim nito sa kanyang asawang si Ashley ang totoo dahil sa takot na magalit ito. Hanggang ang lihim na yon ay nalaman na din ng family ni Cyrus at doon ay napapansin na ni Ashley na tila ba iba na ang kinikilos ng kanyang asawa. "Ate, pansin ko parang ang cold ni Cyrus sa anak namin. Hindi kaya affected din siya sa mga sinasabi ng mga tao?" Tora ni Ashley sa kanyang ate. "Ha? Paano mo naman nasabing bagay na yan? Baka naman abala lang si Cyrus sa hospital. Saka siya din ang nagmamanage ng kumpanya nila, diba? Since hindi kaya ng daddy niya." Wika ni Althea sa kapatid at natahimik naman si Ashley. "Baka nga ate. Nag-overthink kasi ako. Ganun ba talaga yon? May chance kaya na nangyayari na hindi kamukha ng magulang ang anak nila?" Tanong ni Ashley sa kanyang ate. "IVF si baby niya, diba? Baka naman ganun talaga ang side effect. Huwag mo na lang pansinin yung sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga, ikaw ang nagluwal ng bata. Ibig sabihin, kayo ni Cyrus ang magulang. At saka baby pa si Astrid, kaya may chance na ganun pa talaga." Wika ni Althea sa kapatid at kinarga nito ang sariling pamangkin. Napabuntong hininga na lamang si Ashley. Maging siya mismo ay napapaisip. Hindi maiwasan ni Ashley na hindi mag-isip, lalo na't kakaiba ang kanyang nararamdaman sa biglaang pagbabago ng kanyang asawang si Cyrus. "Hay nako Bes, hayaan mo na lang ang say ng ibang tao. Inggit lang ang mga yon. At saka ano bang pakinala kung hindi niyo kamukha si Astrid? May ganun naman ah. At saka kapag lumaki na ang bata, doon lang lumalabas kung sino talagang kamukha. Kaya don't stress yourself, Bes. Tsaka si Doc Cyrus, kaya siguro ganun parang cold eh. Baka pagod lang, huwag ka masyadong mag-isip ng kung ano-ano." Wika ni Esmeralda sa kaibigan. "Sa bagay, tama kayo. At saka lately lang naman naging ganun si Cyrus, baka na-pressure lang talaga siya sa work. Salamat sa inyo ha. Baka kung wala kayo, baka nabaliw na ako kakaisip." Wika ni Ashley sa mga ito.
Sa kabilang banda naman, si Cyrus ay tila ba nakakaramdam na ng guilt sa kanyang puso dahil sa paglihim niya kay Ashley ng katotohanan. Ate, mali talaga na naglilihim ako kay Ashley. Nakokonsensya na ako. Wika ni Cyrus sa kanya ate. Aba, makonsensya ka talaga. Ang bait-bait ng asawa mo tapos naglilihim ka ng ganon-ganon. At saka dapat pina-DNA mo muna yung anak ni Ashera. Baka mamaya gawa-gawa niya lang yun. At gusto ko lang talagang perahan. Para namang hindi mo kilala ang ex mo kung saan makakasipsip ng pera doon, kakapit. Lalo pa ngayon at paniguradong gagamitin niya ang anak niyo bilang alas sayo. Wika nito sa kapatid. Noon pa man na hindi na gusto ng ate ni Cyrus si Ashera dahil sa kakaibang ugali nito, ngunit hindi lamang ito nangialam noon sa relasyon ng dalawa dahil desisyon niyon ng kanyang kapatid. At ayaw niya naman na pangunahan ito dahil ayaw niya na magkagulo silang magkapatid ng dahil lamang doon. Kung kaya't laking tuwa ng mga ito nang malaman na naghiwalay na noon sina Cyrus at Ashera. Sakto pa't dumating sa buhay ni Cyrus si Ashley na siyang mas ikinatuwa ng mga ito hanggang sa ikasalang dalawa at nagsama bilang ganap na mag-asawa. Ngunit ngayon ay tila ba naging komplikado ang lahat dahil sa nangyari. Yun na nga ate, nagigilty ako. Pakiramdam ko nga'y pansin na ni Ashley pero hindi lang siya nagsasalita. Ano bang gagawin ko ate? Ayoko maglihim kay Ashley pero ayoko din masirang pamilyang binuo ng dahil lang sa nakaraan ko. Wika ni Cyrus at kapwa na tahimik ang dalawa. Mabait si Ashley, maiintindihan ka noon. Kung mahal mo ang asawa mo, hindi ka dapat naglilihim sa kanya. Dapat na maging totoo ka. Harapin mo kung anong kahihinat na ng lahat. Huwag kang duwag, Cyrus. Mas maganda sa'yo na mismo manggagaling ang lahat kaysa malaman pa ni Ashley sa ibang tao. Mas masakit yon. Kahit siguro ako'y masasaktan kapag nalaman ko na ang pinakamamahal kong asawa ay naglilihim sa akin. Payo ng ate ni Cyrus sa kanya. Doon ay napaisip si Cyrus. Sa isip-isip ni Cyrus ay tama ang kanyang ate dahil kung siya din naman ang nasa kalagayan ni Ashley ay masasaktan siya, lalo na kung malaman niya pa sa iba. Alam mo ate, tama ka. Dapat talaga na ipaalam ko na at sabihin ko ng totoo kay Ashley. Wika ni Cyrus at doon ay sakto na din narinig ni Ashley ang tinura ni Cyrus. Anong dapat kong malaman? Tanong ni Ashley. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kaya magiging reaksyon ni Ashley kapag nalaman niyang nagkaroon si Cyrus ng anak kay Ashera? At bakit gano'n na nga lang kawili-wili si Cyrus sa anak ni Ashera? Abangan sa susunod na kabanata. Cyrus, hindi tayo magulang ni Astrid. Wika ni Ashley at nanlaki naman ang mga mata ni Cyrus. Ha? Pero paano nangyari yon? Nandun tayo. Nandun ako nung isinagawang IVF. Hindi ko alam pero yun ang totoo. Ang ikapitong kabanata. Nanlaki ang mga mata ni Cyrus. Maging ang ate nito na makita ang presensya ni Ashley. Anong dapat kong malaman? Tsaka bakit parang namutla kayo? May sinesekreto ka ba sa akin, Cyrus? Tanong ni Ashley sa asawa. Look, I don't want to be involved here. Pag-usapan niyo mag-asawa yan. Ashley, please listen to Cyrus. I hope you will understand him. Wika ng ate ni Cyrus at kaagad itong umalis upang makapag-usap ng masinsina ng mag-asawa. Doon ay seryosong tumingin si Ashley kay Cyrus at naupo ito sa sofa. Makikinig ako. Wika ni Ashley at naghihintay sa sasambitin ni Cyrus. Look, I'm really sorry for hiding the truth. Pero Ashley, nagawa ko lang yun kasi natatakot ako na mawala ka sa akin. Kayo ni Baby Astrid. Panimula ni Cyrus at mababaka sa mukha nito ang guilt. Ano nga yun? Sabihin mo na Cyrus, makikinig ako sa paliwanag mo. Wika ni Ashley at kalmado lamang ito. Naanakan ko si Ashera. Yung baby na nakita mo kasama niyang anak namin yan. Lately ko lang nalaman. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin at i-approach sa'yo kasi alam kong masasaktan ka. At ayokong masaktan ka sa pagkakamali ko sa nakaraan. Panimulang paliwanag ni Cyrus kay Ashley. Kaya mas pinili mong hindi sabihin sa akin ang totoo? Kailan pa? Ako na lang bang walang kaalam-alam?
Kaya ba ganun kasama ng anak natin this past few days? Sunod-sunod na tanong ni Ashley kay Cyrus. Napayuko naman si Cyrus at napatango. I'm really sorry. Nagigilty lang talaga ako dahil sa nangyari. Pakiramdam ko niloko kita ng paulit-ulit. Pakiramdam ko ay ang dumi-dumi ko. Wika ni Cyrus at napayuko na lamang ito. Hinawakan naman ni Ashley ang mga kamay ni Cyrus at saka ito iniangat ang mukha ng asawa. Ayos lang. Naiintindihan ko kung bakit mo nagawang maglihim sa akin. Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa yan. Siguro kahit ako magdadalawang isip. Naiintindihan kita. Tsaka alam ko naman na hindi mo kagustuhan ang nangyari. Nandiyan na yan. Wala na tayong magagawa. Kahit na maglumpasay pa ako sa galit, o sugurin si Ashera, wala na din namang kwenta ang lahat. Isa pa, walang kasalanan ng bata. Kaya wala kang dapat ihingi sa akin ng tawad. Nauunawaan ko ang nangyari. At bahagi na yun ang nakaraan mo. Hindi na yun mawawala pa. Nakangiting wika ni Ashley kay Cyrus at nauunawaan nito ang asawa. Hindi ka galit? Takang tanong ni Cyrus. Sa totoo lang, nung unang kita ko sa baby ni Ashera noon sa ospital, naghinala na ako kasi kamukha mo yung baby. Ang gaan-gaan nga ng loob ko sa batang yan na para bang kilalang kilala siya ng puso ko. Bakit hindi na lang natin pag-isahin ang kaarawan ng baby niyo ni Ashera at ni baby Astrid para naman makasama mong dalawa mong anak? Litanya ni Ashley at nagsuhestyon pa ito. Sigurado ka ba dyan sa naisip mo? Di ba hindi kayo okay ni Ashera? Tanong at paninigurado ni Cyrus. Ayos lang yan. Tsaka para sa mga bata. Bika ni Ashley na may ngiti sa labi. Gaya nga ng sinabit ni Ashley ay pinag-isa na lamang ang kaarawan ng dalawang bata. At bagaman tila ba agaw atensyon ng anak ni Cyrus at Ashera, ay hindi pa din ito nasapawa ng anak ni Ashley at Cyrus. Naging maayos naman ang kaarawan ng dalawang bata, kahit na tila ba nakikipagkompetensya si Ashera kay Ashley na hindi naman pinansin ni Ashley. Hanggang sa natapos at nairaos ng birthday ng dalawang bata, ay nagkasakit ang baby nila Ashley at si baby Astrid, maging ang anak ni Ashera na si Daniel. Doon ay sabay-sabay na dinala sa ospital ang kanilang mga anak. Miss Ashley, anak niyo po ba si baby Astrid? Hindi ba siya ampon? Biglang tanong ng doktor kay Ashley. Napakulot naman ang noon ni Ashley sa tanong ng doktor sa kanya. Opo, anak po namin si baby Astrid. Bakit? Nagtatakang tanong ni Ashley sa doktor. Napabuntong hininga naman ng doktor na tila ba nag-aalinlangan kung sasabihin ba nito ang naisabihin o hindi. Miss Ashley, hindi niyo po kasi kapareho ni Doc Cyrus ang baby na si Astrid. Type AB positive siya samantalang ikaw ay B at type O naman si Doc Cyrus. Paliwanag ng doktor at napatulala naman si Ashley dahil sa sinabi ng doktor. IVF po kasi nabuo si baby, kaya baka normal lang yon. Pwede bang ipa-DNA mo kaming pamilya to make sure, pero panigurado yung anak namin si Astrid. Kasi dinala ko siya ng 9 na buwan at habang isinasagawa ang IVF ay nandun din ang asawa ko. Paliwanag ni Ashley at ibinalik ang resulta sa doktor. Sige po, para mas makasigurado tayo. Wika ng doktor at doon ay napaisip na si Ashley. Napapaisip na si Ashley kung bakit ganoon ang naging resulta. Matapos ang pangyayaring yon ay hindi na mapakali si Ashley at dahil hindi pa kumpirmado ang lahat ay hindi nito sinabi muna kay Cyrus ang lahat at pansamantalang sinarili ang bagay na yon. Makalipas ang 1 linggo ay bumalik sa ospital si Ashley para sa DNA test result at nawindang si Ashley sa resulta. Hindi ito makapaniwala sa naging resulta. Doc, bakit naman ganito? Bakit ganitong resulta? Imposibleng hindi namin anak si Astrid. Niloloko niya ba ako? Galit na tura ni Ashley sa doktor. Hindi makapaniwala si Ashley na hindi nila anak si Astrid. Sorry po, Miss Ashley. Pero yan po nakalagay sa resulta kaya wala po tayong magagawa. Kung gusto mong mag-complain, doon ka po sa nagsagawa ng IVF para po mapaliwanagan ka. Paliwanag ng doktor na nagsagawa ng DNA test. Natahimik naman si Ashley at nagpakonsulta pa ito sa ibang ospital at makaraan ng 1 linggo ay pare-pareho ang naging resulta. Para bang mababaliw si Ashley sa puntong yon at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hanggang sa inaisipan na lamang ni Ashley
na ipaalam na kay Cyrus ang kanyang natuklasan. "Cyrus, may sasabihin ako sa'yo," wika ni Ashley na tila ba nag-aalinlangan pa. "Ano yon? Parang kinakabahan ka. May problema ba?" Tila ba nag-aalalang tanong ni Cyrus kay Ashley. Napabuntong hininga naman si Ashley at doon ay lakas loob nitong sinabi ang nalaman. "Hindi tayo ang totoong magulang ni Astrid," wika ni Ashley at nanlamig naman ang mga mata ni Cyrus. Ano ibig mo sabihin? Paano nangyari yun? Nandun tayo. Nandun ako nung isinagawang IVF," wika ni Cyrus na tila ba nag-aalinlangan pa. "Hindi ko alam pero yun ang totoo. Mahirap para sa akin na malaman ang bagay na yun dahil kahit ako hindi makapaniwala na hindi natin tunay na anak si Astrid," wika ni Ashley at naiiyak na ito sa puntong yun. "Hindi kaya totoo ang sinabi ni Ashera na lalaki ka? Umamin ka na lang, Ashley." Tila ba galit na wika ni Cyrus. "Ano?" Hindi makapaniwalang wika ni Ashley. Maya-maya ay nakaramdam na lamang ng yungyog si Ashley. "Ashley, anong sasabihin mo? Kanina ka pa walang kibo," wika ni Cyrus at doon lamang napagtanto ni Ashley na imahinasyon niya lamang ang nangyari. "Ikaw na lang tumingin," wika ni Ashley at inaabot ang envelope kay Cyrus. Kaagad yung binuklat ni Cyrus at doon ay hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita. Doon na nagtalo at nag-away sila Cyrus at Ashley. At upang hindi na lumaki ang alitan sa kanilang dalawa, ay umalis na lamang si Ashley kasama ang anak-anaka na si Astrid. Habang magkaaway ang dalawa, doon naman sumingit si Ashera at kinuha nito ang pagkakataon para akitin si Cyrus na hindi naman niya nagawa. Ilang buwan din na nawala si Ashley sa tahanan nila. "Ashley, kailan ka ba babalik sa bahay niyo? At saka kailan mo sasabihin kay Cyrus na nagdadalang tao ka?" tanong ni Althea sa kapatid. Nang umalis si Ashley sa tahanan nila Cyrus, doon din ito napag-alaman na nagdadalang tao siya at kambal pa ang bata sa kanyang sinapupunan. "Ay, ngayon na malaki ng tiyan ko, babalik na ako, ate. Tsaka alam naman ng ate at mga magulang ni Cyrus na nagdadalang tao ako. Bago pa man ako umalis noon sa mansyon kaya mag-happy-happy ng Ashera na yan," wika ni Ashley at napahawak na lamang sa kanyang tiyan. Makalipas ng 1 linggo ay bumalik na si Ashley sa kanilang tahanan at sa kanilang pagbalik, nasa bahay na nila Cyrus si Ashera. "Ashley, bumalik ka na!" Magiliw na wika ni Cyrus at yumakap ito kay Ashley. Doon ay napansin ni Ashera ang tiyan ni Ashley. "Matapos mong magpabuntis sa iba, babalik ka kay Cyrus?" turan ni Ashera at napangisi naman si Ashley. "Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin sa akin ang bagay na yan. Gusto mo bang maghimas ng rehas? Para pala sa kaalaman mo, babawiin ko ng asawa ko," wika ni Ashley at sa pagkakataon na yon ay palaban na ito. "Wow, tumapang ka na ngayon ah. At saka ang tagal mong nawala. Tapos babalik ka na buntis ka na at malaki na ang tiyan? Napaka-imposible naman nun," naiiling na wika ni Ashera. Tumawa naman ng malakas si Ashley at saka sumagot kay Ashera. "Tanga ka ba? Kung bilangin mo kayang araw, linggo at buwan na nawala ko, nang malaman mo, sinasabi mo. At saka hello, ano bang pakialam mo? Kung umasta ka, akala mo ang linis-linis mo. Para lang maalala mo, Ashera, asawa ako at ako pa din ang may karapatan kay Cyrus. Kahit sabihin mo pang hindi namin anak si Astrid, kasal kami. At kung tutuusin, kaya kitang ipakulong. Pero hindi ko ginagawa dahil may anak ka. Kaya wag mo kong subukan, Ashera. Iba pa naman magalit ang mga taong tahimik," tura ni Ashley at hindi makapaniwala si Ashera sa inasta ng kanyang stepsister. "Please, wag na kayo magtalo. At saka ikaw, Ashley, baka mapano pa kayo ng baby natin," wika ni Cyrus. Doon na nito sinabi ni Ashley kay Cyrus na nagdadalang tao siya at kambal pa iyon. "Cyrus, kung ayaw mo akong paniwalaan, pwede naman tayo mag-undergo ng DNA test para mapatunayan ko na anak natin ang dinadala ko," wika ni Ashley at mariing tiningnan ng masama si Ashera. "Hindi na kailangan, Ashley. Malaking tiwala ako sa'yo at alam kong hindi mo ako lolokohin,"
Wika ni Cyrus sa asawang si Ashley. Sobrang saya naman ang nararamdaman ni Cyrus. Samantalang si Ashera naman ay pinaalis ni Ashley sa bahay nila Cyrus at nakipag-ayos ito sa kanyang asawa para sa kanilang mga anak. Sobrang sayang nararamdaman ni Cyrus kahit na tila ba nawala na ito ng gana nang mawala si Ashley sa buhay niya, ay laking pasasalamat niya na muling bumalik ito at may dala pang magandang balita na siyang mas ikinatuwa ng puso ni Cyrus. Doon ay unti-unting bumawi si Cyrus kay Ashley at sa kanilang magiging anak. Bantay sarado nito ang kanyang mag-iina at palaging sinasamahan si Ashley. Sa tuwing dumadalaw naman ito sa tahanan nila Ashera, ay kasama nito lagi si Ashley. Hanggang sa dinadala na lang ang bata sa tahanan nila Ashley dahil palagi nang abala si Cyrus sa kanyang asawang si Ashley. Labis naman ang saya ng pamilya ni Cyrus nang malaman na nagkaayos na muli ang mag-asawa. Tila nawala naman na ng puwang si Ashera sa buhay ni Cyrus at ang tanging koneksyon na lamang nila ay ang batang si Daniel. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, lumalaki na ang tiyan ni Ashley at mas lalo pang naging maalaga sa kanya si Cyrus. Unti-unting nalumbalik ang saya sa pagmamahala nilang mag-asawa. Hanggang sa isang araw ay may isang dating nurse ang lumapit kay Cyrus. "Doc Cyrus, may sasabihin po ako sa iyo." Wika nito at nagtaka naman si Cyrus kung ano nga bang sasabihin nito. Ano kayang ibubunyag ng nurse na ito? At paano kaya nito babaguhin ang buhay ni na Cyrus at Ashley? Abangan sa susunod na kabanata. Ang huling kabanata. Nagtaka naman si Cyrus kung bakit bigla na lamang lumapit sa kanya ang nurse na yon. "Anong sasabihin mo?" Nagtatakang tanong ni Cyrus sa nurse at doon ay nagsalitang muli ang nurse. "O pwede po ba kitang makausap sa mas pribadong lugar? Importante po ang sasabihin ko tungkol ito kay Doktora Ashera at sa anak niyang si Daniel." Wika ng nurse at nanlaki naman ang mga mata ni Cyrus. Sige ka, halika sa office ko." Wika ni Cyrus at kaagad nitong isinama sa kanyang office ang nurse. Pagdating doon, ay kaagad na nag-umpisang magkwento ang nurse. "Pasensya ka na, Doc Cyrus, kung pinatagal ko pa. Inuusig na kasi ako ng aking konsensya. Sa totoo lang po, ang batang si Daniel ay hindi tunay na anak ni Doktora Ashera." Wika ang pag-amin sa kanan ng nurse at nagtaka naman si Cyrus. "What do you mean hindi anak ni Ashera? Pero anak ko siya. Nagpa-DNA ako. Pwera na lang kung dinaya niya at may ginawa siya." Wika ni Cyrus at hindi ito makapaniwala. "Ang batang si Daniel ay anak mo talaga siya, Doc Cyrus." Wika ng nurse at mas lalong naguluhan ang isipan ni Cyrus. Hindi kita maintindihan. Sabi mo hindi anak ni Ashera ang batang yon. That means hindi ko din siya anak." Sagot ni Cyrus at tila ba naiinis na ito sa puntong yon. Mariing umiling ang nurse at saka nito ipinaliwanag ang kanyang nais puntuhin. "Hindi po si Doktora Ashera ang ina ni Daniel. Dahil ang tunay niyang ina ay ang asawa mong si Ashley. Kayo ang tunay na magulang ni Baby Daniel." Diretsang wika ng nurse at doon ay nanlaki ang mga mata ni Cyrus. "Ha? Paano nangyaring bagay na yon? Alam mo ba kahibangan lang tong sinasabi mo?" Wika ni Cyrus at tuluyan ang nainis sa nurse. "Ninakaw niyang nabuo sa IVF na isinagawa ninyo." Huling wika ng nurse bago ito tuluyang pinalabas ni Cyrus. Naging palaisipan kay Cyrus ang sinabit ng nurse sa kanya. Kahit na tila ba ayaw maniwala ni Cyrus sa sinabit nito, ngunit may parte ng pagkatao ni Cyrus ang iniisip na maaaring tama ang nurse na yon. Doon na unti-unting naginala si Cyrus sa bawat ikinilos ni Ashera. Pakiramdam niya ay tama ang nurse, kung kaya't upang alamin ang katotohanan, ay nagsagawa ng DNA test si Cyrus ng palihim. Ni kahit na sino ay wala itong sinabihan kahit ng sariling asawang si Ashley ay hindi din sinabihan ni Cyrus. Gusto ni Cyrus na makasigurado bago ipaalam ang lahat sa kanyang asawa, lalo na't napakahalaga ng bagay na yon. Habang hinihintay ang resulta, ay umakto si Cyrus na tila ba normal lamang lahat. Cyrus, sobrang sakit ng tiyan ko. Parang lalabas na sila." Tura ni Ashley at hindi pa ito magkandamayaw sa sakit na kanyang nararamdaman. "Wait, kukunin ko lang yung sasakyan. Hintayin mo ako dito."
Natatarantang wika ni Cyrus at kaagad itong nagtungo sa garahe upang ilabas ang kotse. Sa sobrang taranta ni Cyrus ay magkaibang tsinelas na nga kanyang naisuot at inalalayan ng kanyang asawa. Pagdating sa ospital ay kaagad na pinasok sa delivery room si Ashley at doon na isinagawa ang pagpapaanak sa kanya. Samantalang si Cyrus naman ay halong-halo ang kaba ang kanyang naramdaman. Ilang sandali pa ay dumating na ang pamilya ni Cyrus at sobrang excited din ang mga ito. "Kamusta? Lumabas na bang mag-iina mo?" tanong ng ina ni Cyrus. "Hindi pa po, ma'am. Kinakabahan na nga ako eh. Kanina pa sila sa loob. CS naman si Ashley." Nag-aalala at kinakabahan na tura ni Cyrus. "Relax lang. Patuloy lang tayo manalangin for their safety. May awa ang Diyos. Hindi siya pababayaan ng Panginoon." Wika ng ate ni Cyrus. "Sana nga ganun kadali yun, ate. Hindi ko kaya na hindi mag-isip. Kinakabahan ako. Lalo na't kambal ang anak namin. Ewan ko ba't sobra akong hindi mapakali." Wika ni Cyrus at ilang sandali lumabas ng doktor na nagpaanak kay Ashley. "Congratulations! The operation was successful, Doc Cyrus. Baby girl and baby boy ang anak ninyo ni Miss Ashley. Natagalan lang kami dahil malaki ang kambal, pero ngayon ay okay na sila. Ililipat na lang sila sa room ninyo as soon as it's possible na." Wika ng doktor at doon ay nakahinga na ng maluwag sila Cyrus. Salamat naman at tigtas sila." Masayang wika ng mga ito at ilang sandali ay dumating na din ang ate ni Ashley at kaibigan na si Esmeralda. "Nasaan ang kapatid ko? Kamusta na sila? Ayos lang ba sila?" Sunod-sunod na tanong ni Althea kay Cyrus. "Maayos na po sila. Successful pong panganganak ni Ashley." Nakangiting wika ni Cyrus at kaagad na nagtungo ang mga ito sa room ni na Ashley. Sobrang excited si Cyrus na makita ang kanyang kambal na anak. "Ate," wika ni Ashley at nakikita sa mukha nito ang pagod. "Asawa ko, kumusta ang pakiramdam mo?" tanong ni Cyrus sa kanyang asawa at hinawakan pa ang kamay ni Ashley. Matamis naman ang umiti si Ashley. "Ganito palang pakiramdam kapag nanganak ng kambal, ano? Kahit na nasias ako, nakakapagod pa din, pero worth it kapag nasilayan mong ngiti ng sarili mong anak." Nakangiting wika ni Ashley at naluha pa ito. "Nasaan ang baby niyo?" tanong ni Althea. Sakto naman na pumasok ang dalawang nurse at doon ay dala-dala nito ang mga sanggol na kambal. "Ang ganda at ang gwapo nila." Nakangiting wika ng mga nurse at doon ay inihiga ang kambal sa tiyan ni Ashley. Sobrang sayang naramdaman nila Ashley nang masilayan ang kanilang kambal. "OMG, kamukhang-kamukha mo sila, Cyrus. Hindi talaga katakatakang anak mo nga sila." Nakangiting wika ni ate ni Cyrus at natawa pa ito sa puntong yon. "May hawig din naman po siya sa akin ah." Wika naman ni Ashley at sumimangot pa ito. "Hay nako, bes. Halo naman eh. At saka magkamukha kayo ni Doc Cyrus, kaya halong mukha ng baby ninyo." Singit ni Esmeralda at napangiti naman si Ashley. "Grabe, akong naghirap. Kamukha lang ng tatay." Naiiling na wika ni Ashley at napangiti pa. Sobrang sayang nararamdaman nila Ashley. Kahit na hindi nila tunay na anak si Astrid, ay minahal pa din nila ito at pinalaki na tila ba tunay nilang anak. Samantalang si Ashera naman ay galit na galit dahil sa pagdating ng kambal ay mas lalong nawala na ng oras sa kanila si Cyrus. Wala itong kaalam-alam na meron ng alam si Cyrus sa kalokohan na kanyang ginawa. Makaraan ng isang linggo ay lumabas ang resulta sa DNA test at kabado si Cyrus na makita ang resulta. Doon ay nagpasya si Cyrus na alamin ang katotohanan kasama ang asawang si Ashley. "Ashley, may sasabihin ako sa'yo." Wika ni Cyrus bitbit ang envelope. Napakunot naman ang noo ni Ashley at napatingin sa dalawang envelope ni Cyrus. "Bakit? Ano yon? At saka bakit ka may dalang DNA test result ba yan?" Sunod-sunod na tanong ni Ashley kay Cyrus. Doon na ikinuwento ni Cyrus ang lahat. "Nung nakaraan, bago ka manganak, may kumausap sa akin na isang nurse. Sinabi niya sa akin na hindi daw anak ni Ashera ang batang si Daniel. So inisip ko, hindi ko din anak ang bata. Pero sinabi niya na anak ko din daw si Daniel. Anak daw natin siya." Wika ni Cyrus at napakunot naman ang noo ni Ashley. "Huh?
Teka, paano nangyari yon? Nagtatakang tanong ni Ashley. Iyon nga din ang ipinagtataka ko. Pagkatapos sinabi niya na ninakaw daw ni Ashera ang nabuo natin nung nag-IVF tayo. Kaya to confirm nagpasagawa ko ng DNA test nila Daniel. At gusto ko sabay nating alamin ang totoo. Wika ni Cyrus at doon ay naluha si Ashley. Sabay nga nila na binuklat ang test at laking gulat ng mag-asawa na tama nga ang nurse. Nanlumo at hindi makapaniwala sila Ashley. Kaya pala gano'n na lang pakiramdam ko kay Daniel. Ang gaan-gaan. Dahil siya palang tunay nating anak. Walang hiyang Ashera na yon. Lahat talaga gagawin niya makuha lamang ang gusto niya. Wika ni Ashley at naluluha na lamang sa katotohanan na sumampal sa kanila. Don't stress yourself. Pagbabayaran ni Ashera yon. Lahat ng ginawa niya. Inaluyo niya sa atin ang sarili nating anak. At hindi ako papayag na hindi siya maparusahan. Galit na wika ni Cyrus at doon ay ipinaalam nilang totoo sa pamilya. Ano? Ibig sabihin, pinalitan niya ang egg cell at sperm cell ninyong dalawa? Kaya pala hindi niyo anak si baby Astrid dahil kinuha ni Ashera ang tunay niyong anak. Wala siyang kasing sama. Anong plano niyo niyan? Tura ni Althea at hindi ito makapaniwala. Ipapakulong kong babaeng yan. Galit na wika ng ama ni Cyrus. Sa puntong yon, doon na nga nagsampa ng kaso sila Cyrus laban kay Ashera at laking gulat ni Ashera nang bigla na lamang siyang damputin ng mga pulis. What the hell? Bakit niyo ako pinupusasan? Kunotong tanong ni Ashera at nagpupumiglas pa ito. Nagtanong ka pa talaga, no? Alam mo kung anong kasalanan mo. Walang hiya ka. Kaya pala ayaw sa'yo ng bata. At gustong gusto sa akin dahil hindi ka tunay na ina. At akong ina niya. Magnanakaw ka na anak. Wala kang kasing sama. Ngayon, maghimas ka ng rehas. Galit na wika ni Ashley. Anong pinagsasasabi mo? Nagtatahi ka na naman ng mga kwento. Wika ni Ashera. Kung nagtatahi ako ng kwento, di sana hindi ka pinoposasan ngayon. Gaga, dalhin niyo ng babaeng yan. Ilusyonada. Wika ni Ashley at doon na nga ikinulong si Ashera. Kaagad na nasampahan ng kaso si Ashera at naibalik ang full custody ng sanggol kay Ashley. Labis na saya naman ang naramdaman ni Ashley dahil sa wakas ay lumabas din ang katotohanan. Tuluyang nasampahan ng kaso si Ashera at dahil sa pakiusap ng ama nila Ashley ay inurong nila ang kaso. Dahil sa ginawang kahihiyan ni Ashera ay dinala ito sa Amerika at pinagbawalan na itong makalapit sa pamilya ni Ashley. Labis na ligayang naramdaman ni Ashley at ni Cyrus. Sa pagdaan ng mga araw at taon, sabay na lumaki ang 4 na anak nila Ashley at Cyrus. Ang hinahangad nilang masaya at kompletong pamilya, ngayon ay natupad na. Labis sa pagmamahal ang ibinigay ng mag-asawa sa kanilang 4 na anak. Kahit na hindi nila tunay na anak si Astrid, ay pinalaki nila ito na busog ng pagmamahal at pantay-pantay ang pagmamahal na ibinibigay nila sa 4 na bata. Grabe, parang kailan lang nangangarap lang tayo na magkaroon ng babies dito sa bahay. Ngayon 4 na sila, nakakatuwa. Wika ni Althea habang pinagmamasdan ng mga bata. Ngayon ang kaarawan ni na Astrid at Daniel. Doon ay isang bisita ang hindi nila inaasahan na darating. Ate, si Ashera nandyan. Wika ni Esmeralda at kaagad itong hinarang ng ate ni Ashley at ni Cyrus. Nandito ako para humingi ng patawad sa lahat ng kasalanan na nagawa ko. Wika ni Ashera at doon ay hinarap ito ng mag-asawa. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Cyrus. Doon ay bigla na lamang lumuhod si Ashera. Alam kong sobrang dami kong kasalanan sa inyo. Kaya nandito ako sa harapan ninyo, humihingi ng kapatawaran. Aminado ako na plinano kong lahat para sirain ang relasyon ninyo dahil hindi ko matanggap. Pero ngayon nauunawaan ko na malaking katangahan ang ginawa ko at sobra ako nakokonsensya. Ashley, Cyrus, sana mapatawad niyo ako. Wika ni Ashera at umiiyak ito. Ngumiti naman si Ashley, tsaka nito tinulungan na makatayo si Ashera. Matagal na panahon ang lumipas, Ashera. Kalimutan na lang natin ang nakaraan at harapin natin ang kasalukuyan.
Ay nakaraan ay gawin nating aral para matuto. Ang kamalian ay gawin mong inspirasyon para gumawa ng tama sa kasalukuyan. Hayaan mo lang nakaraan ang mahalaga, natuto ka sa iyong mga kamalian. Wika ni Ashley. Dahil doon, ay naiyak si Ashera. Nagyakapan ang mga ito at nagkapatawaran. Sa dami ng kanilang mga pinagdaanan, sa dulo, nangibabaw pa din ang kabutihan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.